Si Mai Imura ay isang malungkot na nerd na di pinapansin ng mga kaklase niya. Pero nagbago ang lahat nang matuklasan ng sikat na babae na isa pala siyang tatod-hati sa labas ng eskwela at unti-unti siyang nahulog sa kanya. Isang hapon pagkatapos ng klase, papauwi na si Hori nang aksidente niyang mahulog ang kanyang cellphone. Si Miyamura, na nakatayo lang malapit, kinuha ito, ibinigay pabalik at umalis ng tahimik. Sa susunod na segundo, sinabi ng kaibigan ni Hori, si Yuki, na yung personalidad ni Miyamura na Lord of Gloom and Doom ay nagpapasuspecha sa kanya na isa siyang cultured otaku freak. Idinagdag ni Toro, yung isa pa nilang kaibigan, na si Miyamura ay certified loner, kaya wala silang makuhang chismis tungkol sa kanya kahit gusto pa nila. Agad na lumabas si Hori ilang segundo pagkatapos niya at nagbiro ang mga kaibigan niya na parang nagmamadali siyang makipagkita sa kanyang secret boyfriend. Pero hindi nila alam, nagmamadali si Hori pauwi para linisin ang bahay at sunduin ng kapatid niyang si Sota mula sa school kasi nagtatrabaho ng overtime ang nanay niya. Sa daan pauwi, narinig ni Hori ang ilang babae na nag-uusap tungkol sa susunod nilang pamilihan at lihim siyang nagnanais na sana'y wala siyang mga gawaing bahay tulad nila. Kinabukasan, habang naglalabas siya, umuwi si Sota na may nosebleed at kasama ang isang emo na mukhang pasaway na nagpasiklab kay Hori. Pero nang makumpirma niyang okay si Sota, sinubukan ng estranghero na umalis, pero pinigilan siya ni Hori, sabay sabing kailangan niyang magpasalamat ng maayos. Habang nagkakape sila, na-frozen si Hori nang tawagin siya nito sa pangalan niya. Naniwala siyang stalker siya, kaya nagtanong siya ng mga sagot at inamin niyang siya pala si Miyamura. Ang twist na to sobrang hindi inaasahan, kaya kinabukasan sa school, sunod-sunod ang tingin niya kay Miyamura parang may binabago itong anyo. Sa wakas, nilapitan niya ito at tinanong kung pwede silang mag-usap. Nang nag-iisa na sila, sinabi niyang gusto ni Sota na makasama siya pagkatapos ng klase kasi nagustuhan siya nito. Masaya si Miyamura na tinanggap ang imbitasyon pero inamin niyang hindi niya inasahan na kakausapin siya ni Hori matapos niyang malaman na isa siyang low-budget na pasaway. Sinabi ni Hori na wala siyang dahilan para iwasan siya at nang banggitin niyang chill lang siya, biglang namula ang loko. Pero agad din niyang tinakpan iyon at nagpasalamat kay Hori sa hindi pag-stereotype sa kanya. Sa mga sumunod na araw, madalas nang bumisita si Miyamura sa bahay ni Hori at habang mas nakikilala siya, lalo silang naging close. Isang araw, dahil may meeting si Hori, nag-text siya kay Miyamura na bumili ng itlog sa supermarket na naka-sale. Bigla siyang nagpanik kasi hanggang 4 PM lang ang sale, kaya nagdesisyon siyang dumaan sa shortcut. Habang tumatakbo siya, tinanggal niya ang jacket at salamin niya, kaya nang tumalon siya sa bakod ng paaralan at long landing sa harap ng kaibigan ni Hori, si Yuki, hindi siya nakilala. Nang nasa bahay ni Hori na, ikinwento ni Miyamura ang nangyari kay Yuki, at agad na nawala ang ngiti niya. Ayaw ni Hori na may makakita sa ganitong side ni Miyamura, at nung napagtanto niyang nasabi niya yon ng malakas, nag-alala siya at sinabi na kalimutan na lang yon. Nakakagulat, umamin si Miyamura na ayaw din niyang may makakita kung gaano siya kasaya at chill sa bahay kasi espesyal ang mga moment na yun. Nahiya si Hori at binato siya ng iced tea sa mukha at nang simulan niyang tawagin siyang tanga, tumawa silang dalawa ni Sota. Kinabukasan, habang nasa balcony sila sa labas ng classroom, nagpasalamat si Miyamura na optional ang swimming sa pay nila. Aba, may mga tato pala yung bida natin at nag-aalala siya kung anong mangyayari kung makita ito ng iba. Habang nagkukwentuhan sila, si Yuki at yung kaklase nilang si Toro ay nanonood sa kanila at tinuro ni Yuki kung gaano ka-strange na yung pinakamalupit sa klase ay naging magkaibigan na sa loner ng klase. Si Toro ay hindi nag-comment pero pagkatapos umalis ni Hori kay Miyamura, nilapitan niya ito. Tinanong niya ng walang kabala-abala kung may relasyon ba sila ni Hori at itinanggi ito ni Miyamura, sabing napakalayo ni Hori sa level niya. Pero, napansin na niya na may gusto si Toro kay Hori at humingi siya ng tawad sa gulat na bata dahil sa hindi sinasadyang pagharang sa kanya. Di nagtagal, habang nag-aayos sila para sa PE class, nagulat si Toro nang malaman na may mga tato si Miyamura. Pero inamin niyang ang ganda ng mga ito at nagsimula siyang mag-isip kung ang tipo ba ni Hori ay mga bad boy na nakatago, at nang hindi siya nag-iisip, hinawakan niya ang buhok ni Miyamura para madama ang texture nito, at nagulat siya nang malaman na may mga piercing din ng tao. Mamaya, sa rooftop, biglang tinanong ni Toro si Miyamura kung okay lang sa kanya na yayain si Hori. Hindi maintindihan ni Miyamura kung bakit kailangan ni Toro ng permiso niya at sinabi niyang nasa kay Hori na yon kung tatanggapin o tatanggihan niya. Pero habang papunta sila sa susunod na klase, sinubukan ni Miyamura na iwasan si Hori para makapag-try si Toro na nagpasama ng loob sa kanya. Nang humingi siya ng paliwanag, ininterrupt siya ni Toro at sinabi na gusto niyang makipag-usap sa kanya pagkatapos ng klase. Gusto sanang tumanggi ni Hori, pero hinikayat siya ni Miyamura na huwag at nangako siyang sasanduan si Sota mula sa paaralan.
Nagtahimik si Hori pagkatapos nito, at nang natapos ang klase makalipas ang ilang oras, nagstay siya para makipag-usap kay Toro. Tinupad ni Miyamura ang pangako niya at kinuha si Sota mula sa paaralan, pero habang hinihintay nila si Hori na bumalik, naisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya kung nag-date si Hori kay Toro. Nang sa wakas ay dumating si Hori, tinawag niya si Miyamura sa hallway at galit na pinagsabihan siya dahil sinabi niyang hindi siya magandang match para sa kanya. Nagulat si Miyamura at ipinaliwanag na ayaw niyang sirain ang reputasyon niya sa pagpayag na isipin ng iba na may kinalaman siya sa isang loser tulad niya, at lalo lang itong nagpagalit sa kanya. Binigyan siya ng babala na huwag nang magsalita ng mga kabobohan na ganyan, tapos sinaktan siya dahil sa pag-iisip na ayaw na niya sa kanya. Nang hamu pa ang init ng ulo, sinabi ni Hori kay Miyamura na tinanggihan niya si Toro. Sabi niya, sayang kasi mabait si Toro. Nagsimula si Hori na magbiro na dapat makipag-date si Miyamura sa kanya, at sa gulat niya, sumagot siya na hindi sila bagay. Ilang araw ang lumipas, habang naglalakad sina Miyamura at Hori mula sa grocery store, masaya si Hori na humuhuni ng isang anime song. Nang tinanong ito ni Miyamura, nahiyang siya at umamin na alam niya ang kanta dahil lagi itong pinapatugtog ni Sota. Na-curious si Miyamura at tinanong kung anong klase ng mga kanta ang gusto niya, pero nanahimik si Hori dahil ang tanging music na tumutunog sa bahay nila ay mga anime openings at closings. Nang makauwi siya, nandoon ang nanay niya pagkatapos ng ilang araw, at natuwa siya. Nang sumunod na araw, habang nagmamasahe siya sa balikat ng nanay niya, ikinwento ni Sota ang lahat tungkol kay Miyamura. Tulad ng kahit anong nanay, gusto niyang malaman kung yung lalaking nakasama ng anak niya ay bagay na bida sa shoujo, pero sabi ni Hori, mas parang shonen bad guy si Miyamura. Pero buti na lang, hindi nagalit ang nanay niya at tinanong kung ano ang pangalan ni Miyamura kasi gusto niyang makilala ito. Hindi nakasagot si Hori kasi biglang pumasok sa isip niya na hindi niya alam ang unang pangalan ng bagong bestie niya, kaya kinabukasan sa school, hindi siya makatingin sa kanya, hindi alam kung paano alamin ito. Akala niya, tanungin na lang siya, pero naisip niyang baka magmukha siyang masamang kaibigan. Kaya't sinundan niya siya papuntang locker room, umaasang may maririnig siyang pangalan niya mula sa mga boys, pero napansin siya ng mga ito at tinawag siyang Pipang Tom. Pero ayaw pa rin niyang sumuko, at pagkatapos ng klase, sinubukan niyang tanungin si Toro, pero nagdrama pa yung guy at tumakbo palayo kasi akala niya, gusto pa rin siya ni Miyamura. Dahil sa nabigong iyon, umuwi si Hori at habang kumakain kasama ang pamilya, patuloy na nag-iisip ng ibang paraan para malaman ang first name ni Miyamura. Nang banggitin ng nanay niya na umaasa siyang makikita si Miyamura, biglang naliwanagan si Hori, kasi alam niyang tiyak na sasabihin ni Miyamura ang pangalan niya at maririnig ito ng nanay niya. Pero nang dumaan si Miyamura kinabukasan, nasa pamimili si Hori, at pagbalik niya, umalis na ang nanay niya papuntang trabaho. Sikretong nagmura si Hori sa nanay niya dahil pinapagawa siya ng mga errands, pero bumalik ang pag-asa niya nang sabihin ni Miyamura na tinawag siya ng nanay niya gamit ang pangalan niya. Sinubukan niyang ipaalam kay Miyamura kung paano sinabi ito ng nanay niya, pero hindi naintindihan ni Miyamura ang gusto niyang iparating, na ikinainis niya. Nang makita to, tinanong ni Miyamura si Hori kung bakit siya weird lately, akala niya kasi may crush siya sa iba at hindi niya alam kung paano ito harapin. Wala nang choice si Hori kundi magpakatotoo sa kanya at hindi mapigilan ni Miyamura ang pagtawa. Pati si Sohita, sumali na rin, at nung nagsimula siyang mangbuli sa kapatid niya, sinubukan siyang saktan ni Hori. Sa huli, sinulat ni Miyamura ang buong pangalan niya sa isang piraso ng papel at ibinigay ito kay Hori. Nang subukan niyang tawagin siya sa pangalan, hindi niya magawa at sinabi na mas mabuti na lang ang apelyido niya. Binigyan pa siya ng sampal sa ulo parang tunay na sundry, at nang nagsimula siyang magreklamo, tinanong niya kung alam ba nito kung ano ang pangalan niya. Sinagot ito ni Miyamura ng walang pagdadalawang isip na lalo pang nakapagpagalit kay Hori. Ilang araw ang lumipas, ibinigay ni Senador Goku, ang Pangulo ng Student Council, kay Hori ang ilang files na kailangan niyang ayusin. Naging rutina para sa kanya na ipasa ang mga gawain sa konseho kay Hori, at convince si Yuki na inaabuso si Hori. Nang sinubukan niyang kausapin si Hori, si Toro at Miyamura ay nanood na lang, alam nilang wala silang kaalam-alam para matulungan si Hori na tapusin ang trabaho. Biglang pumasok sa klase si Ayasaki, ang girlfriend ni Senador Goku, kaya ibinigay ni Hori sa kanya ang mga files. Saka sinabi ni Yuki sa mga boys na trabaho pala ni Ayasaki ang lagi ni Senador Goku na ipinapasa kay Hori, at nagalit sila. Sabi pa ni Hori, wala namang masama sa pagtulong sa mga hindi marunong, tapos umalis siya na parang sobrang pagod. Nag-alala si Miyamura, at habang nakatayo siya sa hallway, iniisip kung anong maitutulong niya sa kanya, biglang nabangga siya ni Ayasaki mula sa likod. Pero sinisi siya nito sa pagkakamali niya at nagmamadaling pinulot ang mga files na nahulog mula sa box na daladala niya.
Tinulungan siya ni Miyamura, pero bago pa man niya maibigay ang file, nagmadali si Ayasaki na umalis, sinabing itapon na lang ang mga files kasi hindi naman ito importante. Kinabukasan, pagdating ni Miyamura sa school, may malaking grupo na nagtipon sa hallway, at nag-aalala si Yuki na sinabihan siya na si Hori ang nasa gitna ng gulo. Mukhang nawawala yung budget file na pinagawa ni Senador Goko kay Hori, at siya ang sinisisi nila. Nangako si Hori na ibinigay niya lahat ng files kay Ayasaki, pero hindi man lang makumpirma ng girl kung nakuha ba niya o hindi. Humingi si Senador Goko ng tawad kay Hori dahil sa pagkawala ng files, at dito na nagdesisyon si Miyamura na makialam. Ibinigay niya ang bag at salamin kay Toro, hinablot si Senador Goko sa kwelyo, at sinuntok siya sa ulo. Ang lahat ay sobrang nagulat na tinanong ni Vice President Sakura si Miyamura kung anong problema niya kay Senador Goko. Itinaas ni Miyamura ang file bilang sagot, ipinakita na nawalan si Ayasaki. Agad na nag-deny ang tanga Loli, pero bigla niyang naisip yung pangyayari, at nanahimik siya. Si Senador Goko at Sakura ay tumingin sa kanya, kaya nagsorry siya sa pagkakamali niya, at pagkatapos umalis ng council, nagmamadali ang mga kaibigan ni Hori papunta sa kanya. Nagpasalamat si Hori kay Miyamura dahil nilinaw nito ang kanyang pangalan. Binaliwala lang ito ni Miyamura, at ang tanungin kung bakit niya sinampal si Senador Goko, sinabi niyang may mukha itong nakakainis. Kinabukasan, sa klase ng gym, sinabi ni Toro kay Miyamura na malapit na ang kaarawan ni Hori sa spring break at humingi ng tulong sa pagpili ng regalo, pero hindi masyadong nakatulong si Miyamura. Nang gabing iyon, habang gising si Miyamura na nag-iisip ng mga ideya para sa regalo, nag-usap sina Hori at Sota tungkol sa kanya. Sota umaasa na darating si Miyamura araw-araw sa spring break, pero pinaalala ni Hori na may buhay si Miyamura. Sinabi rin niyang balang araw titigil na si Miyamura sa pagbisita, pero umamin siyang malungkot siya kapag nangyari yon. Mga araw ang lumipas, dumating ang kanyang kaarawan, at habang nagbigay si Sota ng drawing bilang regalo, nagbigay si Miyamura ng CD ng mga paborito niyang kanta, at sobrang saya niya. Mukhang yun talaga ang gusto niya, at habang pinapanood nila ang mga dahon na nahuhulog sa labas, napagtanto nilang nasa senior year na sila ngayon. Ilang linggo ang lumipas, nagbalik ang klase, at nang malaman ni Toro na pareho silang nasa klase ni Miyamura at Hori, sobrang saya niya. Habang walang tigil siyang nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig, akala ng mga babae sa likod nila na nagde-date sila ni Miyamura. Nang simula ni Miyamura na mangarap na sana'y buhok siya ni Saitama, dumating sina Yuki at Hori, kaya nagreklamo siya sa kanila. Sinampal lang ni Yuki si Miyamura sa likod, sinabihan siyang magpakalalaki, pero nagbigay babala si Toro sa kanya tungkol sa maling paggamit ng kanyang lakas. Habang nagbabago ang usapan sa mga random na bagay, tahimik na nag-isip si Miyamura kung talagang parte ba siya ng grupo. Nang maglaon sa klase, humiling ang guro nila na magbuo ng grupo ng 4 para sa isang proyekto, at agad na naisip ni Miyamura na mag-isa na naman siya. Ganun na kasi ang nangyayari sa loob ng maraming taon, pero sa kanyang gulat, inilipat ni Toro, Hori, at Yuki ang kanilang mga mesa para makisama sa kanya. Hindi alam ng trio ang mga iniisip niyang imposter syndrome, kaya tuloy lang sila sa kanilang ginagawa, pero si Miyamura ay na-overwhelmed. Pagkatapos ng klase, umakyat siya sa rooftop para mag-isip, at kahit na sumama si Toro, tinanong niya ito kung ano ang tingin nito sa kanya. Masayang inisa-isa ni Toro ang lahat ng mga kapintasan ni Miyamura, at nagsisisi ang bata sa pagtatanong, pero nagbanggit din si Toro ng ilang magandang punto. Sobrang naapektuhan si Miyamura na tinawag na niya si Toro sa unang pagkakataon. Ang pagkakasabi niya ay sobrang weird, at nagulat si Toro, kaya sinabi ng bata na siya ang hari ng mga weirdos. Pero, sabi niya, ayos lang yun, at pagkatapos niyang umalis, naiwan si Miyamura para umiyak ng mga luha ng saya. Kinabukasan, habang nag-aantay si Hori sa cafeteria, sumama si Ayasaki sa kanya at tinanong kung may nililigawan ba siyang Miyamura. Sinabi ni Hori na wala, kaya't sinabi ni Ayasaki na gusto niya si Miyamura para sa sarili niya. Dito, biglang nag-init ang ulo ni Hori, at sinabi niya kay Loli na dapat itigil na ang mga maasim niyang kamay. Sabi ni Ayasaki na kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya, pero nilinaw ni Hori na si Miyamura ay sa kanya, tapos umalis siya na parang boss. Pero pagdating niya sa hallway, parang bumagsak siya sa realidad at nag-isip kung ano bang pumasok sa isip niya para sabihin yon. Nang gabing iyon, bumisita ulit si Miyamura sa bahay ni Hori, pero dahil wala si Sota, naging awkward agad ang sitwasyon, kaya nagdesisyon silang manood ng horror movie. Sobrang ayaw ni Miyamura sa bawat segundo nito, at nang vibrate ang phone ni Hori sa tabi niya, parang nawala ang kaluluwa niya. Parang hindi pa sapat yan, biglang pumatay ng ilaw, pero si Hori, walang kibo. Nang bumalik ang ilaw, napansin niyang parang traumatized si Miyamura, pero imbis na pakalmayin siya, sinimulan niyang ipasok ang pangalawang disc ng movie.
Agad nagprotesta si Miyamura, pero sinabi ni Hori na wala siyang say at magbe-binge watch sila ng 5 parte. Pero sa halip na tumuon sa movie, nag-uusap na lang sila tungkol sa mga kamay nila at itinaas ito para ikumpara ang laki. Nawala sa sarili, biglang sinabi ni Hori na mahal niya si Miyamura, pero agad siyang nag-correct at sinabing mahal niya ang mga kamay nito. Nakipaglaro si Miyamura at sinabi ring mahal niya ang mga kamay ni Hori, pero habang nakatingin sila sa blankong screen, idinagdag niyang mahal din niya siya. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Sota, excited na makita si Miyamura. Agad inutusan ni Hori si Sota na maghugas ng kamay para sa hapunan, kaya sumama si Miyamura para magbigay ng moral support. Kinabukasan sa school, sinabi ni Ayasaki kay Sakura ang tungkol sa pagsabog ni Hori na sinabing ginawa lang niya yon na parang biro. Sabi ni Sakura, wala namang masyadong halaga yun kasi hindi lahat tumatanggap ng biro ng basta-basta at sumang-ayon si Ayasaki dahil natakot siya kay Hori. Hindi nila alam, si Taro ay nakikinig at nang marinig na niya ang sapat umakyat siya sa hagdang bato para mag-isip. Kinabukasan, nagpakita si Miyamura sa school na may pula sa pisngi at nang tanungin siya ni Hori, inamin niyang nakipag-away siya kay Toro. Nagalit si Hori para kay Miyamura, pero bago makapagpaliwanag si Miyamura kung ano talaga ang nangyari, dumating si Toro na mas masahol pa ang estado, kaya naguluhan ang lahat. Kinuha ni Yuki si Miyamura sa tabi at sinabi niyang isang beses lang siya tinamaan ni Toro na mas nagpa-shock pa sa kanya. Samantala, kausap ni Hori si Toro at tinanong niya ito kung anong nangyari. Nag-atubili si Hori, pero inamin na siya ang nagpasimula ng lahat. Hindi niya nabanggit na habang nagkakasama sila ni Miyamura sa bahay nito, sinabi niya kay Miyamura na may gusto sa kanya si Hori. Siyempre, hindi naniwala si Miyamura at pinayuhan siyang itigil na ang pagiging Cupid, pero pinilit ni Toro na either bobo si Miyamura o nagmamalinis lang. Pero sabi pa rin ni Miyamura, si Hori ay tanging kaibigan lang ang tingin sa kanya, at sobrang naiinis si Toro dito. Pero akala ni Miyamura ay iba ang intensyon ni Toro kaya sinadyang sinapak siya nito sa ulo. Agad siyang humingi ng tawad, pero ayaw ni Toro, at dito na nagsimula ang gulo. Nakapagbigay lang siya ng isang suntok bago sinubukan ni Miyamura na baguhin ang kanyang mukha ng tuluyan. Nang huminto si Miyamura, humingi ng tawad si Toro dahil sa pag-trigger sa kanya, pero inamin ni Miyamura na sinuntok niya siya dahil gusto niya. Sa kasalukuyan, patuloy na sinisisi ni Toro ang sarili sa pagsisimula ng laban at sobrang nalungkot siya tungkol dito. Sinabi ni Hori sa kanya na mag-sorry kay Miyamura at ayusin ang kanilang hidwaan. Nang pumasok siya, nakatagpo niya si Yuki, at habang nag-uusap sila, napagtanto nilang pareho na bawat isa sa mga lalaki ay sinisisi ang sarili nila sa gulo. Pero si Yuki lang ang nakakaalam na si Hori ang dahilan kung bakit nangyari ang laban, at parang mayabang siya tungkol dito. Samantala, lumapit si Miyamura kay Toro para ayusin ang mga bagay-bagay. Ilang araw ang lumipas, dumating si Toro sa school nang biglang umulan ng mga papel. Habang pinupulot niya ito, tinawag siya ni Sakura mula sa opisina ng Student Council, kaya dinala niya ang mga papel sa kanya. Nagpasalamat siya kay Toro sa pagkuha nito, at nagulat siya nang biglang. Nakilala niya si Miyamura na binigyan siya ng sorbetes, pero dahil allergic siya sa melon, pinasa nila ito kay Senador Goku. Habang nag-uusap silang tatlo, napagtanto ni Toro at Miyamura na si Senador Goku lang ang lalaking nasa Student Council, kaya tinawag nila siyang Harem Lord. Tinanggi ni Senador Goku yun, pero hindi sila naniwala at sinabing nag-e-enjoy siya sa council room kasama ang mga babae at may air conditioning. Desperado na patunayan na hindi totoo, inanyayahan ni Senador Goku silang mag-hangout sa council room kapag gusto nilang magpalamig. Kinabukasan, dumating ang dalawa kasama sina Hori at Yuki, at sinubukan ni Senador Goku na huwag makatulog. Si Miyamura at Hori ay pinadala para kumuha ng inumin, kaya sinubukan ni Iyasaki na alamin kung may relasyon ang dalawa. Hindi sumagot sina Toro at Yuki, kaya tuloy-tuloy lang siya sa pagsasalita, sinasabi na mas bagay si Toro kay Hori, na nagbigay ng pag-asa sa tanga. Ilang minuto ang lumipas, hindi pa rin bumabalik sina Miyamura at Hori, at nagsimulang mag-wild ang imahinasyon ni Toro. Sinabi ni Yuki na kalmayan lang siya, baka kasi nawala ng barya o inumin si Miyamura. Sa susunod na sandali, pumasok sina Miyamura at Hori, at nang ibigay ni Miyamura ang inumin kay Toro, humingi siya ng tawad. Sabi niya na pinagtitripan siya ni Hori, pero si Toro na may malikot na isip ay mali ang pagkakaintindi sa mga sinabi niya at ayaw nang makinig sa karugtong ng paliwanag ni Miyamura. Pero, nang buksan niya ang inumin niya at napuno ng soda ang mukha niya, ipinaliwanag ni Sakura na si Hori ang nagpa-drop kay Miyamura. Nakaahon si Toro sa pag-aalala, at binigyan siya ni Sakura ng tisyo para maglinis. Mga ilang oras ang lumipas, habang nag-aaral sina Miyamura at Hori sa bahay niya, humingi siya ng tawad sa sirang air conditioner. Siniguro niya sa kanya na okay lang at nabanggit lang na natutulog siya na walang damit.
Nagtaka si Hori nang sabihin niyang kailangan niyang mag-ingat sa sinasabi, kaya nagsorry si Miyamura. Pero biglang naisip ni Hori na hindi pa siya nakakakita kay Miyamura na nahihiya, kaya sinubukan niyang gulatin siya sa tanong kung pwede niyang makita ang mga tato niya. Hindi na nag-isip pa ang bida natin at nagsimula ng maghubad na nagpasigaw kay Hori na magkaawa siyang magpakahiya naman. Naguguluhan, tinanong ni Miyamura kung bakit siya nagbibigay ng magkaibang senyales at inamin niyang gusto niyang makita kung mahihiya ba siya. Siniguro ni Miyamura sa kanya na ilang beses na siyang nahihiya at sinabi sa kanya yung pinaka-memorable na pagkakataon. Nangyari ito ilang araw na ang nakalipas nang makilala niya ang dati niyang kaklase, si Shindo, na kumbinsido na si Hori ang girlfriend ni Miyamura. Tumanggi si Miyamura pero ayaw maniwala ni Shindo at tinukso pa siya dahil tinawag niya si Hori sa apelyido nito. Kaya't nang walang pag-iisip, sinabi ni Miyamura na wala namang masama doon pero ang hiya na naramdaman niya ay nananatili pa rin. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag kay Hori na ginawa niya iyon para mapahinto si Shindo, nag-text sa kanya si Shindo. Ang bida natin sinabing may girlfriend na siya at gusto niyang mag-double date kasama sina Miyamura at Hori. Nagbigay pa siya ng unsolicited advice kay Miyamura na ilagay daw palagi ang sausage niya sa bag at halos magka-stroke si Boy. Sinubukan ni Hori na alamin kung bakit nagdadrama si Miyamura pero ayaw niyang ipakita sa kanya yung text at agad na tinawagan si Shindo para sigawan siya. Ito na yung unang pagkakataon na nakita ni Hori si Miyamura na sobrang na-excite pero nagustuhan niya yon at sinabi sa kanya na subukan niyang maging ganon kay Toro. Biglang nahiyang si Miyamura dito kaya nagduda si Hori kung anong team talaga siya. Ilang araw ang lumipas, pauwi na si Hori galing sa convenience store nang biglang lumapit si Shindo sa kanya parang matagal na silang magkakaibigan. Kebs lang, naglalakad sina Miyamura at Toro sa daan na iyon nang makita ni Miyamura si Shindo na kausap si Hori kaya tumakbo siya at sinampal si Shindo. Nabulabog sina Hori at Toro pero parang wala lang kay Shindo at sinampal ulit siya dahil doon. Inintroduce ni Miyamura si Shindo sa mga kaibigan niya at nang nagbibiroan na si Shindo, nagsuggest si Hori na lumipat sila sa mas cool na lugar para mag-usap. Si Shindo ang umuna, sabi niya, may alam siyang spot at habang naglalakad si Miyamura sa likod nila, naisip niya kung paano sila naging magkaibigan ni Shindo. Noong araw na yon, may nagpa-drop kay Miyamura ng mga libro at imbes na kunin ito, nakatunganga lang siya sa mga iyon. Bumalik si Shindo para kumuha ng isang bagay, at kahit nauna siyang nag-ignore kay Miyamura, bumalik siya at tinulungan siyang pulutin ang mga gamit niya. Sinubukan niyang hulaan ang pangalan ni Miyamura, at kahit na ayaw aminin ng bata, nagustuhan ni Miyamura na may nakikipag-usap sa kanya. Mula sa araw na iyon, nagsimula ng makipag-usap si Shindo kay Miyamura ng regular, na para bang weird para sa mga kaklase nila. Narinig pa ni Miyamura na may isang lalaki na nagbigay ng payo kay Shindo na lumayo sa kanya bago pa siya mahuli sa kasalukuyan. Nagpapasalamat si Miyamura kay Shindo sa pagpili sa kanya noon at naniniwala siyang ganito rin ang ginagawa ni Hori ngayon. Kinabukasan, nagkasipon si Hori pero sinubukan pa rin niyang pumasok sa school pero hindi siya pinayagan ni Soda at pinabalik siya sa kama. Pagkaalis niya papuntang school, nakatulog siya at nanaginip tungkol sa nakaraan nung iniwan siya ng nanay niya sa bahay habang may sakit siya. Nang magising siya, nagulat siya na nandun si Miyamura at nag-isip kung nagkakaroon ba siya ng delusyon. Ipinaliwanag ni Miyamura na tumawag sa kanya si Soda, sinabing nasa bingit na siya ng kamatayan, kaya pumunta siya para silipin siya. Tumayo siya para bigyan siya ng tubig, pero sinubukan siyang pigilan ni Hori at nahulog. Pero wala siyang pakialam at patuloy na tinatanong kung bakit hindi siya nag-a-appear. Yung tanong na yon ay para sa nanay niya, kasi naaalala niyang umalis ito para magtrabaho nung may sakit siya. Nang ma-realize ni Miyamura yon, niyakap niya si Hori, nangako siyang hindi siya aalis, at doon siya na-relax. Makaraan ng ilang sandali, nang makakain at makatanggap ng gamot si Hori, nagdesisyon si Miyamura na pumasok sa school, pero bago siya umalis, sinabi niya kay Hori na mahal niya ito. Ilang segundo matapos magsara ang pinto, umupo si Hori sa kama at nagsimulang pagdudahan ang narinig niya. Pero ang katotohanan, umamin na si Miyamura sa kanya, at hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magpanggap o harapin ito. Dahil dito, hindi siya pumasok sa school kinabukasan kahit na mas maganda na ang pakiramdam niya. Ilang oras ang lumipas, pauwi na si Soda nang makita niya si Miyamura na naglalakad kasama si Shindo at isang babae. Kaya naman, pagdating niya sa bahay, sinabi niya kay Hori ang nakita niya at agad itong nag-alala. Sa kanyang mala-obsessive na isipan, naisip niyang niloloko siya ni Miyamura sa isang babae kahit na wala pa naman silang relasyon. Kaya't patuloy siyang nagtatanong kay Soda at labis na nabigo ng kanyang makumpirma na nakayakap si Miyamura sa babae. Kinabukasan, sinubukan niyang magtago sa pasok pero si Toro, na walang kaalam-alam, ay malakas na tinawag ang pangalan niya.
Nagiinit na si Hori at gusto na sanang bunutin ang dila niya, pero nagpasya na lang siyang takutin siya at tinanong kung nasaan si Miyamura. Sabi ni Toro, nandoon daw siya sa balcony, at nang banggitin niyang nag-aalala si Miyamura sa kanya, umalis na siya papunta sa desk niya na walang sinabing iba. Nagtaka si Toro sa nangyari, kaya nang sumunod na araw, sinabi niya kay Miyamura ang tungkol dito. Hindi pa napapansin ni Miyamura na nagbalik na sa klase si Hori, pero mabilis niyang nakuha na iniiwasan siya nito. Kaya't imbes na pumunta sa susunod na klase, sinugod niya si Hori sa tabi ng lockers, at pagkatapos ng isang jump scare, sinubukan niyang umalis. Pero huminto siya nang biglang tanungin ni Miyamura kung narinig ba niya ang confession niya nung isang araw. Imbes na sumagot, tinanong ni Hori kung sino yung babae na kasama niya nung nakaraang araw. Sana'y umasa siyang sabihing naisip lang niya ito sa ibang tao, pero kinumpirma ni Miyamura na siya ngayon nang tanungin kung si Chika-chan ba ang tinutukoy niya. Nang marinig ni Hori na tinawag niya ang sinasabing homewrecker sa pangalan nito, sumabog siya, at nang mapagtanto ni Miyamura yon, mabilis niyang ipinaliwanag na mali ang nasa isip niya. Si Chika ay girlfriend ni Shindo, at niyayakap niya ito dahil natapilok ito at nasaktan ang bukong-bukong. Pagkatapos niyang magpaliwanag, biglang may libro na tumama sa kanyang mukha, at nagsimula si Hori na umchant ng pangalan ni Chika na parang dasal. Sinubukan ni Miyamura na kalmayin siya, pero naghagis siya ng isa pang libro sa kanya at nagalit na umalis. Hindi niya alam, pero nagsisisi si Hori sa kanyang inasal, at habang nakaupo siya sa sala niya na sinisisi ang sarili sa gabi na iyon, biglang dumating si Miyamura. Dumaan siya para ibalik ang mga librong inihagis niya sa kanya, at pagkatapos ng ilang sandaling awkwardness, nagsorry silang dalawa. Tinanong ni Hori kung alam niya ang apelyido ni Chika, at inamin niyang hindi niya alam, na ikinatawa niya. Hindi siya makapaniwala na nainggit siya sa wala at sinubukan niyang sisihin siya dahil hindi siya nag-explain agad, pero pinaalala niya na siya ang ayaw makinig. Para lang iwasan ang responsibilidad, sinagot ni Hori ang tanong ni Miyamura kanina, sinabing gising siya nang umamin ito. Alam na niya to at inamin niyang natatakot siyang marinig ang sagot niya. Sinubukan ni Hori na magsalita, pero biglang pumasok ang tatay niya, si Kiyosuke, at sinira ang moment. Hindi alam ni Miyamura kung sino siya hanggang sa sinipa siya ni Hori sa ulo at sinimulan siyang sermonan nang sinubukan niyang tanungin si Miyamura. Nagreklamo si Kiyosuke na si Hori ay bully, pero sinabi rin niyang maghanda ng pagkain para sa kanya. Pag-alis ni Hori, sinubukan ni Miyamura na umalis, pero hinayla siya ni Kiyosuke pabalik at sinimulang tanungin. Ang natatakot na bata ay nakilala ang sarili, pero tinukso siya ni Kiyosuke. Nang simulan na ng lalaki na maging komportable, sinaktan siya ni Hori sa ulo gamit ang kanyang mangkok, subclaiming na aksidente lang yon. Tumawag si Kiyosuke ng kap at tinanong si Miyamura kung naging biktima na ba siya ng galit ni Hori. Tumanggi siya kahit nasariwa pa sa isip niya ang insidente sa libro. Dahil dito, tinanong ni Kiyosuke ang tungkol sa pamilya niya, at kinumpirma ni Miyamura na wala siyang kapatid. Sa susunod na sandali, sinabi ni Kiyosuke na hindi siya pabor sa kanya. Halos may hina sina Hori at Miyamura nang biglang sabihin ni Kiyosuke na nagbibiro lang siya. Habang nag-uusap sila, lumapit si Hori at tinanong ni Kiyosuke kung may relasyon ba sila ni Miyamura. Agad nang uminit ang sitwasyon, at habang nakatingin si Miyamura kay Hori na puno ng pag-asa, tinanong niya ang tatay niya kung may problema ba siya sa relasyon nila. Hindi pa nakakapagsalita ang lalaki nang bigla siyang sinaktan ulit sa ulo, pero mabilis siyang nakabawi at sinabi na ayaw niya ng mga lalaking mahahaba ang buhok. Agad na sinabi ni Miyamura na open siya sa pagpagupit, pero iminungkahi ni Kiyosuke na atali na lang ito pabalik. Tinanong niya si Hori para sa mga bobby pins at sinimulan niyang subukang maging hairstylist. Pati siya, nag-acting na, nakikipagchika at sinisikap makuha lahat ng chismis na kaya niya. Nang sinabi ni Miyamura na si Hori lang ang gusto niya, sumigaw si Kiyosuke na sana'y bata pa siya at muling umiibig na walang pag-asa. Ngunit, nang sinaksak ni Hori ang mga bobby pin sa kanyang ulo, naisip niya agad na ang mga batang babae sa edad niya ay mga demonyo sa pagsasanay. Sa susunod na sandali, narinig nilang may nahulog na bagay at tumingin sila para makita si Hori na nanay na nakatayo roon, nagulat. Akala mo kasi nagulat siya dahil biglang dumating ang kanyang asawa matapos ang 4 na episode, pero sa gulat ng lahat, nag-aalala siya na baka hindi sapat ang hapunan para kay Kiyosuke. Mga 1 oras ang lumipas, habang naglalakad si Hori kasama si Miyamura sa kalsada, bigla niyang hinawakan ang kamay nito, at kahit na nag-freeze si Miyamura sa simula, pinagdikit niya ang kanilang mga daliri. Sinabi niya sa kanya na gusto pa niyang makilala siya ng mas mabuti, at sumagot siya na pareho lang sila ng nararamdaman. Nang makarating sila sa dulo ng daan, binitiwan ni Hori si Miyamura at nagpaalam ng magandang gabi. Pero, hinawakan niya ang pulso niya nang tumalikod siya para magpasalamat na nagpa-fluster sa kanya kaya tumakbo siya palayo.
Hindi niya alam, si Miyamura ay apektado rin gaya niya, kaya umupo siya at sinabing nagsimula pa lang ang kanyang simping journey. Mamaya, tinawagan ni Toru si Miyamura para magtanong tungkol sa assignment. Pagkatapos ng tawag, halatang sinabi ni Miyamura na sila ni Hori ay nasa talking stage. Kinabukasan, nakita ni Sakura si Toru kasama ang mga kaibigan niya, at kahit tumatawa siya, napansin niyang hindi siya talagang masaya. Biglang sumulpot si Ayasaki sa likod niya, gustong malaman kung anong nakakaengganyo, pero tumanggi si Sakura na sabihin ito. Nang magpilit si Ayasaki, sinabing hindi na si Sakura ang dati nitong sarili, sinabi ni Sakura na hindi niya maiintindihan kahit ipaliwanag pa niya. Alam ni Ayasaki na mababa ang IQ niya, pero sigurado siyang matutulungan niya si Sakura sa kahit anong problema nito. Hindi maiwasan ni Sakura na tingnan ng kaibigan niya, at pagkatapos niyang hindi sinasadyang ikumpara ito kay Hori, naglakad na siya palayo, sinabing madali lang ang buhay ng mga magaganda. Tinawag siya ni Ayasaki, halatang nalilito, at sa halip na ipaliwanag, nagalit si Sakura, sinabing sanay siya na lang si Ayasaki. Umalis na siya, pero parang may bumabagabag sa isip niya kasi naging masyado siyang masungit kay Ayasaki. Madalas niyang naririnig ang mga tao na nag-uusap sa likod niya na siya raw ang halimaw sa ganda ni Ayasaki, at nagdulot to ng pagdududa sa sarili niya. Pero lagi namang nandoon si Ayasaki sa tabi niya, at napagtanto niyang hindi sapat ang mga insecurities niya para saktan si Ayasaki. Kaya tumakbo siya papunta sa council room para humingi ng tawad, pero naisip niyang pumunta si Ayasaki sa banyo at medyo natakot siya nang bigla itong nagsalita sa likuran niya. Nagsorry si Sakura at nahiyang umamin na may crush siya sa isang tao. Napansin ni Ayasaki na ito na ang unang pagkakataon na nakita niyang sobrang kinakabahan si Sakura, at sinusuportahan niya kung ano man ang dahilan nito. Samantalang, kakalabas lang ni Miyamura at Hori sa gate ng paaralan nang makatagpo nila sina Toru at isang kaklase na si Shu. Bumalik ang mga boys para kumuha ng isang bagay, at habang nagkukwentuhan si Hori kay Shu, lumapit si Toru kay Miyamura. Sinabi ni Toru kay Miyamura na ayaw niyang magalit siya sa paligid niya, at sapat na yun para makapag-relax ang bata. Ilang araw ang lumipas nang bumalik si Hori mula sa school kasama si Miyamura, hindi siya makilala ni Kyosuke sa kanyang loser chic. Sinabi ni Hori na bestie niya ito, pero ayaw pa rin maniwala ni Kyosuke hanggat hindi niya mismo tinanggal ang salamin ni Miyamura at inayos ang buhok nito. Nang matapos ang dinner, nang susubukan ng umalis ni Miyamura, hindi siya pinayagan ni Kyosuke na iginiit na dapat siyang magstay. Sabi ni Sota na pwedeng matulog si Miyamura sa kwarto niya, pero si Kyosuke, na clingy, ay nagdeklara ng dibs para mag-sleepover kasama si Miyamura. Nakatagilid sila, tinanong ni Kyosuke si Miyamura kung ano ang gusto niya kay Hori, at sumagot si Miyamura na gusto niya na hindi siya humuhusga sa ibang tao. Kinabukasan ng umaga, habang umaalis sina Hori at Miyamura papuntang paaralan, wala silang kaalam-alam na nakita sila ng mga kaklase nila na agad namang ikinakalat ang balita. Galit na galit si Toru sa walang hiya at mapanlinlang na ugali ng lahat tungkol sa balita, at pumayag si Yuki. Umiiyak siya, sinabing gusto lang ng mga kaibigan niya na maging masaya, pero hindi pinapayagan ng mga nega na magtagumpay sila. Hindi alam ni Toru kung paano tutugan sa mga luha niya, kaya't inisip na lang niyang patpatin ang ulo niya para kalmayin siya. Samantala, may ilang mga tauhan na huminto kay Hori sa hallway para kumpirmahin kung totoo ang balita na nakikipag-date siya kay Miyamura. Hindi sila makapaniwala na pinili niyang makipag-date sa wannabe emo guy ng school, pero sinabi ni Hori na sanay na sila. Si Miyamura, na nakatayo lang malapit, ay nag-init na sa galit, kaya kinabukasan, pumasok siya sa school na may maikling buhok na nagpapakita ng kanyang mga hakaw, at muntik nang mabilaukan si Hori. Sa break, nagtipon ng mga girls sa paligid ni Miyamura, biglang interesado sa mga sinasabi niya ngayon na mukhang bagay na bagay siya sa kanila, pero ang malamig na titig ni Hori ay nagpaalis sa kanila. Pagkatapos ng klase, umuwi sina Miyamura at Hori ng magkasama, at muli, hindi makilala ni Kiyasuka si Miyamura sa isang tingin. Pero nang makilala niya, sinimulan niyang biruin si Miyamura tungkol sa pagbabago dahil iniwan siya ni Hori. Sumigaw si Hori na itigil ang mga kalokohan, pero bigla siyang naputol nang tumunog ang cellphone ni Miyamura. Tumawag si Shindo, at sinabi niya kay Miyamura na nandoon siya sa bahay niya at may candy siyang ibabahagi. Sumama si Miyamura kay Hori, pero nagulat si Shindo sa bagong itsura ni Miyamura bago siya nagdrama. Dahil dito, nag-alok si Miyamura sa kanya ng cheese-flavored na candy na talagang ayaw na ayaw niya. Pero ito na ang unang pagkakataon na naging sobrang malambing si Miyamura sa kanya, kaya kumain siya ng candy kahit na alam niyang masama ito para sa kanya. Pinili ni Hori na balewalain sila at naglagay ng candy sa bibig niya, pero sobrang pangit ng lasa, kaya nang mapansin ni Miyamura ang mukha niya, kinuha niya ang candy mula sa bibig niya. Noong lumingon si Shindo, umalis na si Miyamura, kaya hindi siya nagduda at humingi ng tubig.
Si Hori ay parang nasa alapaap pa rin at nang tanungin siya ni Shindo kung anong nangyari, sinabi na lang niya na kinuha ni Miyamura ang candy niya. Ilang araw ang lumipas, nag-chill sina Miyamura at Toro sa courtyard ng paaralan, nag-uusap tungkol sa kung gaano kapayapa ang lahat mula nang mawala ang mga tsismis, nang bigla nilang napansin na may mga nakatingin sa kanila. Walang nakakaalam sa kanila sa babae, pero halatang nakatitig siya kay Miyamura. Ilang minuto lang, nilapitan ng babae si Hori at tinanong kung totoo bang sila ni Miyamura, at kinumpirma ni Hori yun. Naiinis, tumakbo ang babae at naghintay sa labas ng banyo ng mga lalaki para kay Miyamura. Hindi siya pinansin ni Miyamura, pero sunod siya ng sunod sa kanya, pinipilit siyang pagtuunan siya ng pansin. Ang babaeng si Sawada, malakas na tinanong kung kailan makikipag-break si Miyamura kay Hori, kaya akala ng mga tao sa paligid niya, dalawang timer si Miyamura. Nagpanik si Miyamura at itinanggi ito, sinabing sila ni Hori ay forever couple goals. Kinuha ni Sawada yun bilang hamon at tumakbo palayo, nangako na babalik siya. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Miyamura kay Hori ang tungkol sa engkwentro niya kay Sawada. Dumating si Sawada sa likuran nila. Agad na humarap si Hori sa kanya, tinatanong kung bakit siya sumusunod sa kanyang lalaki, at inamin ni Sawada na si Hori talaga ang kanyang target. Nahulog siya kay Hori sa unang sulyap at hindi makapaniwala na si Hori ay napagtagumpayan si Miyamura. Sa susunod na saglit, biglang sumulpot si Toro mula sa likod ng mga locker, sumisigaw ng mga plot twist parang nanonood siya ng pinaka-epic na soap opera. Sinabi ni Miyamura sa kanya na masyado siyang maingay, at nagsorry si Toro habang humihingi si Hori kay Miyamura na palayain siya mula sa yakap ni Sawada. Sinubukan ni Miyamura na makipag-usap kay Sawada, pero ininsulto siya nito, kaya hinayla niya si Hori palayo, pero hinayla siya ulit ni Sawada, nagkaroon ng tug of war. Agad nag-text si Toro kay Yuki para ipakita ang labanan, at pagdating niya, nahila na ni Miyamura si Hori papalapit sa kanya at sinabi na kanya siya. Sayang, hindi pa rin ito sapat para palayasin si Sawada, at kinabukasan, nilapitan niya si Hori na may dalang cookies. Sinubukan niyang paalisin si Miyamura, pero hindi papayag ang bida natin na nakawin siya ni Sawada, kaya hinaylan niya si Hori palayo. Pagkatapos ng klase, nakatagpo ulit si Miyamura kay Sawada, at sinabi niya na umalis na si Hori. Pero habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang sinusundan siya ni Sawada. Nang dumating sila sa kanyang apartment building, pareho silang nagulat nang malaman nilang magkapitbahay pala sila. Sinubukan ni Miyamura na pumasok sa kanyang apartment, pero nang marinig niyang sinabing naka-lockout si Sawada, nagdesisyon siyang papasukin siya. Nakakagulat, hindi sila nag-attempt na patayin ang isa't isa, at habang kumakain ng cake, inamin ni Sawada na hindi naman pala ganon kaburara si Miyamura tulad ng inisip niya. Biglaang tumawa si Miyamura na magandang senyales. Sinabi niya kay Miyamura na naaalala niya ang kapatid niya, pero biglang nagbago, sinabing wala naman talaga siyang kapatid. Alam ni Miyamura na nagsisinungaling siya, kaya nang bumalik ang nanay niya sa bahay, tinanong niya tungkol sa pamilya ni Sawada. Kinumpirma ng nanay niya na may kuya si Sawada, pero namatay ito noong nakaraang taon. Naawa si Miyamura, kaya nung sumunod na araw, nang nagkita sila ni Sawada, medyo naging mabait siya, pero ayaw naman ni Sawada na makasama siya. Nang sinubukan niyang umalis, may tatlong lalaki na nag-attempt na makilala siya, kaya pinili niyang si Miyamura na lang ang mas magandang opsyon. Pagkakita ng mga lalaki kay Miyamura, nag-imbento sila ng dahilan para umalis, kaya sinabi ni Sawada na bagay siya bilang bodyguard. Pero nang dumating si Hori, nakita niyang nagtatalo ang dalawa. Nang sumapit ang gabi, habang nasa bahay ni Hori si Miyamura, nahihiya siyang nagtanong kung bakit hindi siya gumawa ng hakbang sa kanya, at humingi siya ng tawad. Pero nang subukan niyang halikan siya, biglang pumasok si Kyosuke na nagpasiklab ng galit ng kanyang anak. Hindi na siya nag-atubiling bugbugin siya, at nang tumakbo ang lalaki para magtago sa likod ni Miyamura, sinabi niyang magmamarathon sila ng horror movies dahil alam niyang ayaw na ayaw niya ang mga ito. Ilang araw ang nakalipas, tinawag ni Yuki si Toro para tumulong sa basura, at dito napansin ng bida natin na ginawa siyang katuwang ni Yuki mula nang magsama sina Miyamura at Hori. Napansin ni Yuki na parang nalalayo ang isip ni Toro at tinawag siya, pero sa mga oras na yun, tumagilid si Sakura at nabangga siya ni Toro. Natapon ng chocolate drink mula sa basura sa shirt ni Sakura, kaya nagsorry si Toro at nagmadali siyang umalis habang tinutulungan ni Yuki si Sakura na panasan ang likido sa mga binti nito. Bigla, tinanong ni Sakura si Yuki kung sila ni Toro, at sumagot si Yuki na hindi. Pero nang makita niyang gana ang loob ni Sakura sa balitang iyon, nagbago ang kanyang mood. Nang mga oras na iyon, bumalik si Toro na may dalang sports jacket para makapagpalit si Sakura na talagang nakapagpasaya sa kanya. Nang pumasok siya sa council room, suot ang oversized jacket, tinanong siya ni Sengoku kung sino ang fashion advisor niya.
Iniiwasan ni Sakura ang tanong sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol kay Ayasuki at sinabi ni Sengoku na umuwi na si Ayasuki. Nagtataka, tinanong ni Sakura si Sengoku kung ano ang gusto niya kay Ayasuki. Nagulat si Sengoku sa biglaang interes ni Sakura sa romansa, inamin niyang gusto niya na mahina si Ayasuki at kailangan ng proteksyon. Tinanong ni Sakura kung akala niya ay Superman siya o ano, pero nilinaw ni Sengoku na instinct lang niya yon dahil lumalabas ang protective side niya kay Ayasuki. Pumayag si Sakura pero hindi niya sinabi na si Ayasuki rin ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at nagdesisyon na siyang tumigil sa takot. Kinabukasan, nang ibalik niya kay Toro ang jacket nito, nagdala rin siya ng mga homemade cookies bilang pasasalamat. Mahilig kumain si Toro, kaya agad siyang kumain ng mga cookies at inisip na ang sarap-sarap nito, lalo na yung may hugis Sakura. Ang babaeng may ilusyon ay naging hopeful. Pinaamo niyang tinanong kung gusto ba niya ang Sakura, at siya namang sinagot ni Toro na oo, na nagbigay ng ngiti sa kanya. Umikot siya para umalis pero sinabi niyang masisiyahan siya kung magdadala siya ng cookies paminsan-minsan. Pagkatapos ng klase, bumalik si Yuki sa tindahan ng libro at natuwa siyang makita ang librong hinahanap niya. Pero, may ibang tao ring humahabol sa libro ng sabay at yung nanay Teresa sa kanya ay nag-udyok sa kanya na isuko ito. Nang nagreklamo si Hori, sinabi ni Yuki na hindi naman ganoon kaimportante at pwede naman niyang bilhin ang libro sa ibang pagkakataon. Ilang araw ang lumipas, habang nagla-lunch break, tinanong ni Hori si Yuki kung bakit hindi na sila madalas magkakasama ni Toro. Sumagot si Yuki na sobrang abala si Toro sa pagkain ng biskwit. Dahil kilala na ni Hori si Yuki ng 3 taon, alam niyang may mali at nababasa niya ito. Si Yuki kasi yung tipo na isinasakripisyo ang sarili para lang mapasaya ang iba, at ayaw na ayaw iyon ni Hori. Ilang sandali ang lumipas, nandoon si Yuki sa harap ni Sakura na nag-alok sa kanya ng mga biskwit bilang pasasalamat sa nangyari noong nakaraang araw. Ayaw ni Yuki, pero pinilit niyang ngumiti at tinanggap ito, at nang tumalikod siya para umalis, nakita niyang nakangiti si Toro kay Sakura at sobrang nasaktan siya. Kaya't pumunta siya sa isang tahimik na lugar, handang itapon ang mga biskwit pero hindi niya magawa. Kinabukasan, nagtanong siya kay Miyamura ng tips kung paano mag-bake ng cake. Sinabi niya sa kanya na hindi palaging garantisado ang recipe para sa perpektong cake pero pinasigla siyang subukan lang ng subukan hanggang sa makuha niya ito. Isang linggo ang lumipas, ipinakita ni Yuki ang halos sunog na cupcakes niya kay Miyamura at Hori, at hindi na nagtry pang magsinungaling ang dalawa. Tinanong ni Hori kung bakit hindi niya isinama si Toro sa judging, at sumagot si Yuki na baka lang ipagtanggol ni Miyamura si Toro, pero tumayo si Yuki sa desisyon niya, at nang biglang dumating ang mga boys, nagsimula na siyang magpanik. Si Toro, talagang gusto ng i-roast si Yuki dahil sa kalokohan na ginawa niya, pero nang mapansin niyang may nakabansot na pagkain sa mga daliri niya, nilagok niya ito. Sinabi niya sa kanya na sobrang pangit ng lasa at hindi na siya makapaghintay na matikman ang susunod na batch. Yung sinabi na yon, nagbigay kay Yuki ng malaking pag-asa at nangako siyang magpo-focus. Nang sumunod na linggo, nagpunta si Miyamura sa Hokkaido para bisitahin ang pamilya niya at matapos mag-text sa girlfriend niya, napansin niyang halos ubos na ang baterya niya. Sa kasamaang palad, naiwan niya ang charger niya sa bahay at walang sino man ang may charger na pwedeng hiramin, kaya namatay ang phone niya. Dahil dun, hindi siya nakapag-usap kay Hori at yung 5 araw na wala siya ay puro pahirap para sa kanya kahit na nagkunwari siyang okay lang. Sa araw na bumalik siya, finally, siningil niya yung phone niya at nakita niyang may text si Hori. Imbes na basahin ito, nagmamadali siyang umalis at sa paglabas niya ng elevator, naabutan niya si Hori, kaya nagyakapan sila. Nang sumunod na linggo, tinanong ni Sakura, Yuki, at Ayaseki si Hori tungkol sa mga ayaw ni Miyamura, at sinabi niyang ayaw nito ng horror movies, pero pinapanood pa rin ito dahil sa kanya. Tinawag siyang bully ng mga girls at sinabing kung hindi siya titigil sa pagtrato kay Miyamura na parang kabro lang, baka iwanan siya nito. Tumimo sa isipan ni Hori ang mga salitang iyon na parang isang nakakabaliw na kanta, kaya sa susunod nilang horror movie marathon, sinubukan niyang magpanggap na mahiyain na girlfriend. Pero ang nangyari, mas natakot pa siya kay Miyamura kaysa sa pelikula, kaya nag-excuse siya para pumunta sa banyo. Habang nandun, narinig niyang may pinto na nagsara at inisip niyang umakyat na si Hori sa kwarto niya, kaya't sumunod siya sa kwarto nito pagkatapos umalis sa banyo. Narinig niya itong nagmumura sa sarili, at nang finally ay humarap siya para makipag-usap sa kanya, basang-basa na ang mga mata nito. Sininghapan siya ni Miyamura na alam niya kung ano ang pinasok niya nang mahulog siya sa kanya, kaya't hindi na kailangan pang magbago. Pagkatapos niyang sabihin ito, nahulog sila sa isang komportableng katahimikan at hindi napigilan ni Hori na humanga sa batang nasa harap niya. Bigla, humilig siya sa kanya, sabay sabi na gusto niyang marinig ang tibok ng kanyang puso.
Miyamura inilipat ang pwesto nila ilang segundo lang ang nakalipas at habang nasa mood sila, nagkaroon na sila ng kanilang unang opisyal na halik. Pagkatapos, nandyan sina Sota at Miyamura sa sala at ipinakita ni Sota kay Miyamura ang kanyang drawing. Bigla siyang na-emote at pinaalala kay Miyamura na si Hori ang kanyang ate. Narealize ni Miyamura na takot si Sota na iiwan siya ng ate niya, kaya niyakap niya si Sota at nangako na lagi silang magkakasama ni Sota at Hori. Hindi nila alam na si Hori ay nakatayo lang sa pinto o na narinig niya si Miyamura na nagtanong kung pwede ba siyang makuha at si Sota na sumagot ng oo. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng pagkakataon sina Sengoku at Ayasaki na magpakitang gilas, at halos lahat ng oras ni Ayasaki ay ginugol sa pag-alala kung paano sila nagsimula. Sa araw na yun, naglalakad lang siya pataas ng hagdan nang madinig niya ang isa sa mga kaibigan ni Sengoku na nagsabing crush siya sa kanya. Pero idinagdag niya na ayaw niyang lapitan siya kasi akala niya, mayabang at puno ng sarili si Ayasaki. Ang pangalawang lalaki ay nagmamalaki na parang nasa taas siya dahil siya ang pinaka-inaasam na babae sa paaralan, at kahit si Sakura ay naligaw ng landas. Nang magsalita si Sengoku, sinabi niyang wala siyang pakialam at mukhang normal lang ang dalawang babae sa kanya. Sinubukan siyang kumbinsihin ng mga kaibigan niya, pero umalis siya. Sa susunod na klase, napansin ni Ayasaki na nagbabasa si Sengoku ng libro, kaya nilapitan niya ito para tanungin kung anong libro yun. Habang nagkukwentuhan sila, nalaman ni Sengoku na mahilig din si Ayasaki sa mga libro, kaya kinabukasan, binilhan niya siya ng kopya ng Snow White at ilang iba pang mga librong sa tingin niya ay magugustuhan niya. Ilang araw ang lumipas, ibinalik ni Ayasaki ang mga libro kay Sengoku, at binigyan niya siya ng ilang bago. Nagtataka, tinanong niya kung may pribadong koleksyon siya, at inamin niyang puno ng mga libro ang isang kwarto ng mga magulang niya. Biglang sinabi ni Ayasaki na gusto niyang makita ito balang araw at nagulat siya nang sabihin ni Sengoku na dapat siyang pumunta sa bahay nila pagkatapos ng school. Nang magpunta si Ayasaki sa bahay ni Sengoku para pumili ng libro, aksidenteng nahulog niya ang ilang iba mula sa estante, pero buti na lang, hindi siya nasaktan. Nang mapansin ni Sengoku ang libro sa kamay niya, sinabi niyang napakaluma nito at tungkol ito sa katapusan ng mundo. Na-curious si Ayasaki at sinabi niyang kung alam niya na magwawakas na ang mundo kinabukasan, gagastusin niya lahat ng pera niya sa mga panghimagas. Hindi maintindihan ni Sengoku kung bakit, pero ipinaliwanag niya na ayaw niyang umalis sa mundo nang hindi natitikman ang karamihan sa masasarap na pagkain na inaalok nito. Dahil dito, napunta na sa usapan ng mga pigtails ni Ayasaki, at sinabi ni Sengoku na ang cute nito, kaya sobrang saya niya. Kinabukasan sa paaralan, hinailan ni Ayasaki si Sengoku palayo sa mga kaibigan niya para ibalik ang mga librong hiniram niya, at sinabi niya na ayaw na niyang magtapos ang mundo. Tinukso siya ni Sengoku dahil hindi na siya makakain ng mga panghimagas, at nagreklamo si Ayasaki na hindi tamang isipin ang mga panghimagas sa gitna ng pagwawakas ng mundo. Bigla, napansin niya ang mga kaibigan niya na nakatingin sa kanila at nagdesisyon siyang maging matchmaker. Ayasaki tinanggal lang ang sinabi niya at nagtanong kung pwede siyang pumunta sa bahay niya pagkatapos ng school. Sabi niya, oo. Pero sinabi niya na baka mali yung isipin niya tungkol sa intensyon niya sa kanya. Nang maglaon, habang nandun sila sa bahay niya, nahihiyang tinanong ni Ayasaki kung anong gagawin niya kung malaman niyang nagwawakas na ang mundo. Inamin ni Sengoku na ipapaalam niya ang nararamdaman niya sa kanya at maghihintay siya sa malupit na wakas. Akala ni Ayasaki nagbibiro lang siya, pero sumagot si Sengoku na hindi siya mahilig sa komedya. Nang marinig ito, tinapak ni Ayasaki ang balikat niya para tumingin siya sa kanya, at nagulat siya nang makita niyang kasing pula siya ng fire truck. Sinubukan niyang magpanggap na walang nangyari, pero patuloy pa ring tinukso siya ni Ayasaki bago umamin na gusto rin siya nito. Nasa kasalukuyan, naalimpungatan si Ayasaki sa kanyang mga iniisip nang ibalik ni Sengoku ang isang libro sa kanya. Tinanong niya kung nagustuhan ba niya ang libro, at nagbigay siya ng pangkaraniwang sagot bago umalis, pero alam niyang tumangis siya habang binabasa ito. Nang gabing iyon, habang nagpipinta si Hori ng mga daliri sa paa ni Miyamura, bigla siyang naisip ang tapakan ng ulo nito at talagang ginawa niya ito. Nang ma-realize niya ang ginawa niya, nagsimula siyang humingi ng tawad, pero hindi siya galit kay Hori. Sabi niya, ito na raw ang unang pagkakataon na nagpakawala siya sa harap niya tulad ng ginawa niya kay Shindo at sa iba pa. Dahil dito, tinanong niya kung gusto ba niyang maging marahas siya sa kanya, at sabi niya hindi, kahit na sa loob-loob niya, parang ang hot nito para sa kanya. Kinabukasan, pagdating ni Miyamura sa school, nag-iba ang kilos niya, at kahit si Sengoku napansin. Akala niya may ginawa si Toro, pero swear ni Boy, wala rin siyang alam. Tinanong ni Shu si Miyamura kung anong nangyari, at si Miyamura ay humiling sa kanya na iligtas siya sa kanyang pagdurusa. Dito nila naisip na si Hori ang may kasalanan, at habang sinasabi ni Sengoku kay Miyamura na ipaglaban ang sarili, pumasok si Hori.
Agad na bumalik si Miyamura sa kanyang pagka-weird, pero buti na lang, naawa si Hori sa kanya. Mamaya, habang nagkukwentuhan ng magkasintahan sa isang bakanteng silid-aralan, nagpa siya si Miyamura na ipagkaloob ang mga masochistic na gusto ni Hori. Pero may mga girls na pumasok sa eksena, at pagkatapos nilang tumakbo na sumisigaw, sinabi ni Miyamura kay Hori na gusto niyang mag-play si Brook sa kanyang libing. Samantala, si Yuki ay kakakumpuni lang ng confession at hindi siya sigurado kung paano siya magre-react. Kaya umabot siya ng 4 na araw bago niya sinabi sa mga kaibigan niya, at nang tinanong nila kung anong gusto niyang gawin, sinabi niyang tatanggihan niya yung guy. Pero naisip niyang mali naman na tanggihan siya na walang sapat na paliwanag, kaya nagsuggest si Hori na paaktuhin si Toro na maging boyfriend niya. Ayaw talaga ni Yuki, pero tinawagan na ni Miyamura si Toro at inaya siyang makipagkita. Pagdating niya, sinabi na sa kanya ang mga detalye, at pumayag siya agad, kaya medyo nagpanik si Yuki. Habang naghihintay sila sa lalaki, sinabi ni Toro kay Yuki na gagampanan niya ang selos na boyfriend para umalis yung lalaki. Pero habang sinasabi ni Yuki na di na kailangan, dumating na yung lalaki at napakabigla ng mga kaibigan niya. Mas gwapo pala si Mystery Boy kaysa sa inisip ni Yuki, at kahit si Toro ay umamin sa sarili niyang kung siya ang tatanungin, oo na siya. Nang mapansin siya ng binata, nagpakilala ito bilang si Yanagi at sinabi kay Yuki na hindi na siya manggugulo dahil nakikita niyang may relasyon na ito. Pagkaalis niya, nagtanong si Hori kung bakit tinanggihan ni Yuki ang ganong kagwapong tao, at umamin siya na sobrang hot nito para sa kanya. Pero na-curious din siya, kaya kinabukasan, tinanong niya si Ayaseki kung may alam ito tungkol kay Yanagi. Sinabi ni Ayaseki na oo, pero bago pa siya makapagpatuloy, nakita ni Yuki at ng lahat sa hallway si Yanagi na bumangga sa pinto ng classroom niya ng ilang beses. Lumabas na ang mata ng guy ay parang 240p, kaya madalas siyang nagkakaroon ng mga ganitong aksidente. Kaya naisip ni Yuki na akala niya ay si Hori siya, kaya pagkatapos ng klase, nilapitan niya siya para linawin ang mga bagay. Sa kanyang gulat, sinabi ni Yanagi na hindi niya kilala si Hori at palagi siyang nagustuhan si Yuki. Dumating si Hori kasama sina Miyamura at Toro, at nakita nila ang pagkalito ni Yanagi sa totoong oras. Isang araw, nilagyan ni Hori ng pigtails ang buhok ni Miyamura, at habang ipinagmamalaki niya ang ginawa niya kina Yuki at Toro, may mga girls na lumapit kay Miyamura. Siyempre, nagalit siya, kaya pagkatapos umalis ng mga girls, pinagsabihan niya si Miyamura na huwag lang umupo dyan. Tapos kinuha niya ang bag niya at sumigaw sa kanya na sundan siya, pero si Miyamura ay tumagal pa ng ilang segundo. Nang sa wakas ay naabutan niya si Hori, pinagsabihan siya nito hanggang sa mawala ng boses at nagpatuloy na parang wala siyang ginawa. Hindi pa sila masyadong nakakalayo nang dumaan ang mga dating kaklase ni Miyamura at huminto para makipag-usap. Isang panig lang ang usapan, at yung may asul na buhok, si Tanihara, sinubukan talagang maliitin si Miyamura. Nang hindi kumibo si Miyamura, umusad si Hori at tinanong yung dalawang gago kung tapos na ba silang makipag-chat. Hindi nila pinansin ang tanong niya at nagsimula silang sabihin na si Miyamura ang outcast ng klase nila. Hindi nila napansin na ang aura ni Hori ay naging nakakatakot na, kaya tumahimik sila, pero huli na ang lahat at ipinakilala niya sila sa kanyang mga kamao. Pagkatapos, nagpatuloy siya pauwi kasama si Miyamura, sinabing mas magaan ang pakiramdam niya matapos ilabas ang naipon niyang galit. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo si Tanihara kay Shindo sa isang restaurant, at nang makita ng batang ito ang mukha niya, tinanong niya kung sino ang pinagalitan niya. Ipinaliwanag ni Tanihara na sina Hori at Shindo ang nagpakita ng simpatsya sa kanya, pero pinayuhan siyang itigil na ang panggugulo kay Miyamura. Alam niyang si Miyamura ang laman ng isip ni Tanihara, pero hindi siya sigurado kung bakit sobrang naaadik ang guy na to kay Miyamura. Speaking of Miyamura, naglilinis siya ng pinggan kasama si Hori, at nang tanungin niya kung sumasakit ang kamay nito, nagkunwari siyang hindi niya alam ang sinasabi niya. Nakisabay si Miyamura pero hindi niya mapigil ang titigan si Hori dahil sobrang nagpapasalamat siya na laging nandyan ito para sa kanya. Kinabukasan, habang pauwi sila galing school, nagmamakaawa si Hori kay Miyamura na mag-imbento ng mga bastos na salita, pero tumanggi siya. Habang sinusubukan niyang kumbinsihin si Miyamura na walang masama sa kaunting pang-aapre, biglang sumulpot si Shindo. Nasa panig siya ni Hori, pero siniguro ni Miyamura na hindi naman mahalaga ang opinyon niya. Dahil dito, inakusahan ni Hori si Miyamura na hindi na siya gusto, kaya nag-volunteer si Shindo na pumalit kay Miyamura pero tinanggihan siya. Sinubukan niyang makipag-away kay Miyamura pero hindi interesado si Boy at tinanong si Hori na sumama sa kanya. Nagkunwari si Hori na nakababa ang mga tenga niya kaya napilitang magbago si Miyamura at hilahin siya palayo. Si Shindo, nandun lang, nag-iisip kung tatawag ba siya ng pulis o ospital. Maya-maya nandyan na sina Tanihara at ang mga tropa niya sa labas ng convenience store nang lumabas si Hori.
Agad na pumuti ang mukha ni Tanihara at nang sinaktan niya, nagkunwari silang namimitas ng basura, pero yung huli, sinubukan pa ring makipag-away sa kanya. Binalaan siya na tumahimik na lang kung ayaw niyang masaktan, at habang pinapanood nila, lumapit si Hori kay Miyamura. Pero biglang sinampal siya ni Miyamura at hinayla palayo, kaya mas lalo pang natakot yung mga lalaki. Hindi nila alam, nagkasala si Miyamura sa ginawa niya at sinubukan niyang humingi ng tawad, pero mukhang sobrang saya ni Hori kaya niyakap na lang siya. Kinabukasan, nagkakasalo ng inumin sina Miyamura at Toro sa harap ng vending machine nang dumating si Misechi, isa sa kaklase nila, para kumuha ng inumin. Tinawag siya ni Toro, pero parang wala lang sa kanya, at sinabi ni Miyamura na may gusto si Miss Uchi kay Hori. Nakaka-relate si Toro sa kanya, pero alam din niyang hindi kakayanin ni Miss Uchi si Hori. Bigla, napansin ni Miyamura na nawawala ang kanyang cellphone, kaya pumunta siya sa science room para hanapin ito at doon niya nakita si Miss Uchi. Ayaw sanang makipag-usap ng guy na to sa kanya, pero nang marinig niyang naghahanap si Miyamura ng phone niya, nag-alok siyang tawagan ito. Nagulat sila nang umingay ang phone mula sa likod ng bulsa ni Miyamura, pero nahulog niya ito, at biglang hindi na ito gumana. Tinawag agad ni Miss Uchi siyang tanga, sinabing hindi niya maintindihan kung anong meron si Hori sa kanya. Imbes na magalit, tinanong ni Miyamura si Miss Uchi kung maiisip ba niyang saktan si Hori. Nalilito, sumagot si Miss Uchi na hindi niya kayang gawin yun, at sinabi ni Miyamura na dahil doon, hindi siya pwedeng makasama ni Hori. Paglabas nila sa science room, nakita nila si Hori, at nagulat si Miss Uchi sa paraan ng pagtrato ni Miyamura sa kanya. Sinubukan niyang maging kakampi niya, pero sinabi ni Miyamura na huwag na at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Habang naglalakad sila, tinawag ni Miss Uchi si Miyamura at humingi ng tawad, sinabing mali ang pagkakaintindi niya sa kanya. Mamaya, naabutan ni Tanihara na nakalock siya sa isang locker kasama si Miyamura, at nang humingi siya na palabasin siya, sinabi ni Miyamura na anda na sila sa labas. Tapos, bigla siyang naging philosophical at sinabi na palagi namang nasa loob si Tanihara, kaya di niya alam kung ano ang pakiramdam sa labas. Pero, naniniwala siya na hindi naman talaga mahalaga kay Tanihara kung nasaan siya basta't may kasama siyang tao. Bigla na lang may mga kuneho na lumitaw sa paligid nila at naisip ni Tanihara ang isang pangyayari mula sa dati nilang paaralan. Pero sa susunod na sandali, nagising siya at tinawag si Shindo, humihingi ng numero ni Miyamura. Nang makuha niya ito, tinawagan niya si Miyamura, pero hindi ito sumagot na nagbigay kay Tanihara ng ideya na baka hindi siya pinapansin. Pero hindi siya handang sumuko at nagpunta sa cake shop ng pamilya ni Miyamura para hanapin siya. Nagtigilan si Miyamura nang makita siya, pero nakabawi siya at sinabi kay Tanihara na sarado na ang kanilang shop. Nagrekomenda siya ng ibang tindahan, pero sinabi ni Tanihara na babalik siya pagbukas na yun para kumuha ng cheesecake at fruit tarts. Sabi niya kay Miyamura na sinubukan niyang tawagan siya, at ipinaliwanag ni Miyamura na kinuha niya ang cellphone niya para ipa-repair. Nang malaman niyang hindi siya pinabayaan, medyo napatigil si Tanihara, pero nagdesisyon siyang hindi na magsalita at umalis na. Binati siya ni Miyamura ng palem, at habang naglalakad si Tanihara pauwi, nagsimula ng bumagabag sa kanya ang kanyang konsensya. Noon, siya ang inatas ang mag-alaga sa mga kuneho ng paaralan tuwing bakasyon, pero nakalimutan niya, kaya namatay sila sa gutom. Sinabi niya sa lahat na kasalanan iyon ni Miyamura, at doon na siya naging outcast sa paaralan. Nakaramdam siya ng guilt, pero hindi niya kayang aminin, kaya't ang tanging paraan para bayaran ang kanyang mga kasalanan ay sa katahimikan. Pagkatapos, habang tinutulungan ni Miyamura si Hori na mag-empake ng mga lumang libro, nahanap niya ang lumang yearbook niya. Sabi ni Hori na nakakainis ang mga yearbook, pero hindi niya maalis sa isip na itapon ito, at sinabi ni Miyamura na ganoon din siya kahit na hindi naman magaganda ang mga alaala. Biglang nag-usap si Miyamura tungkol sa sarili nilang yearbook at sinabi niyang sana may picture siya doon kasi parang naging magkaibigan na sila. Sinabi din niya na okay na sila ni Tanihara ngayon at unti-unti nang bumubuti ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad sina Hori at Miyamura papuntang school nang nadatnan nila si Tanihara. Naging awkward ang sitwasyon nang mabilis kasi hindi nila alam kung paano ay handle yung bago nilang pagkakaibigan, pero si Hori, hindi siya papayag. Hinatak niya si Tanihara at niyugyug ito, sabay sabing hindi niya papayag ang agawin nito ang kanyang lalaki. Tiniyak ni Tanihara na magkaibigan lang sila at dapat mas mag-alala siya kay Shindo. Agad na itinanggi ni Miyamura yung mga paratang, pero biglang dumating si Shindo, kaya tinanong ni Hori kung kumusta na sila ng girlfriend niya. Sabi ni Shindo na hindi na sila nagkikita ng matagal kasi may exams siya, kaya lahat ng oras niya ay kasama si Miyamura. Tulad ng inaasahan, nagalit si Hori, kaya dinala ni Tanihara si Shindo para protektahan siya kay Hori. Sinabi niya kay Miyamura na kung sakaling ma-inlove siya sa iba, dapat babae yun kasi ayaw niyang mawala siya sa isang lalaki.
Nang weekend na yon, dinala ng ate ni Yuki si Yuki sa shopping para siya na lang ang magdala ng lahat ng gamit. Habang nagrereklamo si Yuki, lumapit si Yanagi sa kanya at nag-usap sila. Naalala lang ni Yuki na nandyan ang kapatid niya nang maramdaman niyang tinitingnan siya nito ng masama, kaya't ipinakilala niya sila sa isa't isa. Gusto malaman ng kapatid niya kung ano ang relasyon nila at sinabi ni Yanagi na tinanggihan siya ni Yuki. Ilang segundo siyang nag-isip tungkol sa mga salitang iyon at nang naisip na niya, ginamit niya ang kanyang boses sa labas. Sinabi ni Yuki sa kanya na sobra siyang nag-react pero ang kapatid niya ay tumingin lang sa kanya na may sama ng loob at umalis. Nagsorry si Yuki para sa kanya pero sinabi ni Yanagi na okay lang dahil nakapag-usap siya sa kanya. Ang iniisip lang niya ay baka magalit si Toro pero siniguro ni Yuki na hindi naman bato si Toro. Pag-alis niya, hindi maalis ni Yuki ang pakiramdam na parang siya ay isang sinungaling dahil alam niyang bulag ang relasyon nila. Sa sumunod na linggo, lahat ng tao nag-uusap tungkol sa di umano'y relasyon ni Yuki at Toro na talagang pinasakit ang puso ni Sakura. Kinabukasan, nakilala ni Yuki si Ieyasoki at nagpasya siyang magsabi ng totoo tungkol sa kasinungalingan kasi tinanong siya ni Sakura ulit kung sila ba ni Toro at nangako siyang oo. Tinanong ni Ieyasoki kung pumunta ba si Yuki sa kanya, umaasa na sana ay sasabihin ni Yuki kay Sakura ang totoo at inamin ni Yuki na may crush siya kay Toro. Pero nagulat si Yuki nang sabihin ni Ieyasoki na hindi siya magsasabi kay Sakura kung inamin ni Yuki na may crush siya kay Toro. Nagreklamo si Yuki na hindi patas si Ieyasoki, pero sinabi ni Ieyasoki na siya ang hindi patas at ayon, di na nakapagpigil si Yuki. Ang kasinungalingan niya ay totally nagwasak kay Sakura, pero hindi niya kayang sabihin ang totoo. Mga isang linggo ang nakalipas, sinabi ni Hori kina Miyamura at Toro na nag-aalala siya kay Yuki kasi hindi na ito pumapasok sa school at hindi na nagre-reply sa mga texts niya. Sabi ni Toro, hindi rin siya sinasagot ni Yuki at nag-isip na baka may pinagdadaanan itong problema sa pamilya, pero di niya talaga iyon pinaniwalaan. Samantalang si Yuki ay pinapagalitan ng kapatid niya na nagtatanong kung hanggang kailan siya mananatiling wala sa eskwela. Nang hindi sumagot si Yuki, tinamaan niya ito sa ulo, tapos umubo siya, alam niyang nag-aakto si Yuki dahil may gusto siyang bagay na akala niya ay hindi siya dapat magkaroon. Ganyan na siya simula pagkabata at nagsasalita lang siya kapag sobrang na-overwhelm na siya. Mamaya, nang bumalik si Yuki sa kwarto niya, binuksan niya ang phone niya at nagsimulang basahin ang mga mensahe na na-miss niya. Huminto lang siya nang makita ang mensahe ni Toro tungkol sa pag-amin ni Sakura sa kanya. Para itong gising na tawag sa kanya, kaya kinabukasan bumalik siya sa school. Agad na nilapitan siya ni Hori, pero dumating si Toro at humiling na makausap siya ng mas pribado. Nabalisa siyang sumunod sa kanya sa rooftop, akala niya ay putol na ang kanilang relasyon, pero nagulat siya nang sabihin ni Toro na hindi sila ni Sakura. Naniniwala pa rin siyang may relasyon si Toro kay Yuki, at hindi na lang ito inisip ni Toro na ituwid. Sabi rin niya, sobrang angat si Yuki sa kanya, kaya kahit na hindi siya nagpapanggap, hindi pa rin niya tatanggapin ang confession nito. Ang mga salita niya ay parang musika sa pandinig ni Yuki, kaya nakarelax siya at tinukso siya tungkol sa pagkawala ng kanyang cookies, pero sabi niya okay lang yon. Naalala niya bigla na sobrang makasarili pala niya na agawin kay Sakura ang pagkakataon para sa kaligayahan pagkatapos ng lahat ng effort na ginawa nito para makuha yon. Nang huminga siya ng malalim, tinuro ni Toro na nakita niya yon at pinaalala niya sa kanya na malamig. Sabi ni Toro na gusto niya na sana umulan ng nyebe, pero si Yuki, ayaw na ayaw niya nun. Sabi niya, hassle daw ang snow, at ang mga tao, nagkukunwari lang na gusto nila ito, umaasa na darating ang tagsibol. Dahil dito, nagbigay si Toro ng mahabang talumpati tungkol sa pagtunaw ng nyebe, at tinanong niya si Yuki kung talagang naniwala siya na natutunaw ito dahil humiling ang mga Sakura. Sa puntong iyon, naisip ni Yuki na hindi na sila tungkol sa kalikasan nag-uusap, pero pinili niyang hindi pansinin ito at sinabi kay Toro na kailangan niya ng dagdag na leksyon sa science. Siniguro ni Toro na alam niya yon at nagsimula na siyang hamatak sa kanya, pero ang nalilito niyang babae ay humiwalay sa kanya at sinubukang magpanggap na hindi siya naiinitan sa excitement. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Sengoku si Aya Saki kung may boyfriend ba si Sakura kasi napansin niyang mas masaya ito. Sumagot si Aya Saki na kabaligtaran ang nangyari at umalis, pero mas marami lang itong tanong na naiwan kay Sengoku. Nang dumating si Sakura mamaya, tinanong niya kung may nangyari, pero tumanggi siyang magsabi dahil nakita niya sina Toro at Yuki sa labas. Sinubukan niyang umalis, pero pinigilan siya ni Sengoku, pinilit siyang aminin na tinanggihan siya. Sinabi ni Sengoku na ang bida natin ay dapat tanga at sinubukan niyang pasayahin siya, pero biglang umiyak si Sakura. Wala siyang magawa kundi manood sa kanya, at nang maalala niyang pinapanood siya ni Toro, nagkaroon siya ng koneksyon. Ilang araw pagkatapos, nalaman ng tropa mula kay Toro na may nakababatang kapatid si Shu na si Metoko at pinilit na chill lang si Shu sa labas ng school.
Pero sa susunod na sandali, biglang pumasok ang guy, sinira ang imaheng iyon. Agad na humarap sina Hori at Yuki sa kanya at sinabihan siyang magpaka-responsible na nagpaiwan sa kanya na walang masabi. Nang sumunod, habang nagkukwentuhan sila sa student council room kasama si Yanagi, sinabi ni Shu na subukan niyang maging chill sa kanila. Sabi ni Yanagi, hindi siya makapag-switch agad pero patuloy pa rin si Shu sa pagpilit at biglang tinamaan siya sa ulo ni Toro na sinabing hayaan na lang si Yanagi. Tiniyak ni Yanagi kay Toro na hindi siya naiinis at talagang umaasa siyang makalapit sa kanilang lahat. Dumating si Sengoku at agad siyang sinunggaban ni Miyamura at Toro na gusto sanang ipakita kay Yanagi kung gaano sila kalapit. Si Shu, nagulat din kasi hindi siya kailanman naging kasing relax kay Sengoku. Nang nagsimula silang magtalo, umalis si Hori para hanapin si Yuki. Hindi man lang ito napansin ng mga boys at nang huminto sila, pumayag si Yanagi na tawagin si Toro sa kanyang pangalan. Humingi si Shu na gawin din iyon para sa kanya pero sabi ni Yanagi, isa lang ang kaya niyang gawin sa isang pagkakataon. Tahimik si Miyamura sa buong usapan, kaya tinanong ni Sengoku kung may problema, at umamin siyang baka nasa personal blacklist niya si Yanagi. Habang sinusubukan ni Sengoku na alamin kung bakit, tinawag ni Yanagi si Miyamura at nangako na hindi niya kukunin ang sinuman mula sa kanya. Biglang naguluhan si Miyamura, kaya tinawag niyang tanga si Yanagi at tumakbo palayo. Kinabukasan, sinubukan ni Miyamura na tingnan kung gaano naka-comfortable si Sawada sa mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapasok sa kanya na makipag-usap kina Toro at Sengoku. Sabi ni Sawada, hindi na niya kailangan gawin yun kasi komportable na siyang kausapin si Toro dahil palagi itong mabait sa kanya. Pero kay Sengoku, hindi pa siya nakikipag-usap kaya medyo nagdadalawang isip siya. Napangiti si Toro dito, pero binura ni Sengoku yun sa pamamagitan ng pag-aalok kay Sawada ng candy na tuluyang nakakuha ng atensyon niya. Hindi nagpapatalo, kumuha rin si Toro ng candy sa bulsa niya at inaalok ito kay Sawada. Habang nag-aagawan sila para sa atensyon niya, nakita ni Miyamura sina Hori at Shu na papalapit at sinubukan niyang ipaalam kay Shu na tumahimik pero hindi talaga mapipigilan ang batang ito. Nang marinig ni Sawada ang boses niya, natarante siya at nagtangkang magtago sa likod ni Miyamura, kaya't sinabi ni Sengoku kay Shu na maglagay ng kondado sa bibig niya. Sinubukan ni Miyamura na ipagtanggol si Shu pero sinabi ni Sawada na ayaw niya ng malalakas at nakakainis na tao at pinatunayan ni Shu na tama siya tungkol sa kanya sa pamamagitan ng pagiging dramatiko. Nang sumunod, habang kausap niya sina Hori at Yuki, napansin nila na hindi siya tumitigil sa pag-ubo. Sigurado silang may sakit siya pero pinagsasabi ni Shu na mali ang diagnosis nila kaya hinawakan ni Hori ang mukha niya para tignan ang temperatura. Nang makita nilang mataas ito, pinatuloy siya sa labas, sinabihan siyang umuwi na at magpahinga bago pa siya makahawa sa iba. Habang palabas, napansin niyang nahihirapan si Sawada sa isang kahon, kaya tinulungan niya itong buhatin, at dahil sa sore throat niya, wala siyang nasabi. Pagdating nila sa science lab, sinubukan siyang pasalamatan ni Sawada, pero biglang naisip ni Sho ang babala ni Hori na huwag ipakalat ang germs niya, kaya nag-sign siya sa kanya na tumigil na sa pagsasalita at umalis. Kaagad na inisip ni Sawada na galit si Shu sa kanya at nag-isip ng mga paraan para mapakalma siya. Kinabukasan, bumalik si Shu sa dati niyang sarili, at habang nagsasalita siya ng walang humpay kay Hori at Yuki, pinanood siya ni Sawada mula sa likod ng pinto. Nang dumating si Sakura at nakita siya, tinanong niya kung ano ang problema, at umamin si Sawada na baka galit sa kanya si Shu. Parang mali ang mga salitang iyon, at siniguro ni Sakura kay Sawada na hindi kayang magalit ni Shu kahit sa langaw. Pinilit siya na pumasok at kausapin si Shu, pero bago pa makapagdesisyon si Sawada, lumabas na yung guy. At nung binuksan niya ang bibig niya, naalala ni Sawada kung bakit ayaw na ayaw niya sa kanya, kaya sumigaw siya at tumakbo palayo. Hindi pa nga naintindihan ni Shu kung ano ang mali niya, kaya sinabi ni Sakura na hindi naman kasalanan niyang ipinanganak siyang tanga. Nang umuwi siya mamaya, nakita niyang nakahiga si Metoko sa sopa, kaya umupo siya sa tabi niya habang nagbabrowse ng mga papel. Bigla, sinabi ni Metoko sa kanya na hindi siya kakain ng hapunan at nang tinanong niya kung bakit, sinabi niyang natawa ang guro niya sa pinili niyang paaralan. Ayon sa lalaki, hindi sapat ang mga grado niya at mas mabuti kung mag-aim siya sa mas mababang paaralan. Tinanong ni Shu kung anong nakakatawa sa mga grado niya at sinubukan ni Metoko na saktan siya pero nahawakan niya ang kamay niya. Sinabi niya sa kanya na walang karapatan ng guro niya na tumawa sa kanya dahil alam niyang sobrang sipag niyang mag-aral. Umiiyak si Metoko at sinabi sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi bumubuti ang mga grado niya, kaya tama ang guro niya tungkol sa kanya. Siyempre, hindi pumayag si Shu, kaya pinasiglan niya siya na ipagpatuloy ang ginagawa niya at sinabi na kung hindi siya makapasok sa pinapangarap niyang paaralan, pwede naman siyang mag-apply sa paaralan niya.
Pero kinabukasan, hiningi niya kay Hori na tulungan si Mitoko sa pag-aaral, at nung dumating ang girl sa bahay nila, sobrang maasikaso si Hori. Inaya niya si Mitoko na maghintay sa kwarto niya habang nag-prepare siya ng tsaa, pero bago pa makaalis si Mitoko, nakatagpo siya kina Miyamura at Sota. Akala niya pareho silang kapatid ni Hori at medyo nag-alala siya. Samantalang, naaalala ni Hori kung paano humingi ng tulong si Shu. Sabi niya ayaw niyang mabaigo si Mitoko at kung may kahit kaunting chance na makapasok siya sa pangarap niyang paaralan, gusto niyang makuha niya ito. Dahil dito, nang sumama si Hori kay Mitoko sa kwarto niya, sinabi niya sa babae na mag-girls day na lang sila imbes na mag-aral. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Hori na mataas ang pagtingin ni Mitoko sa kanyang kapatid pero nag-aalala siya na ayaw sa kanya nito. Samantala, nagpunta si Shu sa isang dambana kasama si Toro para bumili ng charm para sa exam ni Mitoko, pero hindi siya sigurado kung tatanggapin niya ito. Lumabas na nagkakamali ng pagkakaintindi ang magkapatid at pareho silang nananalangin na hindi sila magalit sa isa't isa. Ilang araw ang lumipas, nag-dinner si Toro kasama sina Sengoku at Shu at ibinulgar niya sa kanila ang tungkol sa kanyang relasyon. Akala ng dalawa, naayos na ni Toro ang lahat kay Yuki, pero ipinaliwanag niyang nasa situationship sila at okay lang sa kanya ang ganitong setup. Sabi ni Sengoku, walang masama roon at pinayuhan si Toro na huwag masyadong mag-isip tungkol sa mga label na nagbigay sa kanya ng gulat mula sa mga kaibigan. Kinabukasan, nagtanong si Yuki kay Toro kung pwede siyang pumunta at maglaro ng video games at sinubukan ng bida natin na tumanggi. Pero sa huli, sinabi niya na okay lang, pwede siyang pumunta. Pagkatapos ng klase, sinikap niyang ipasok siya sa bahay niya na nag-iwan sa kanya ng napakaraming tanong na biglang nawala sa isip niya nang isara niya ang pinto. Parang hindi pa sapat yon, nagsimula na siyang magtanggal ng kanyang tie, kaya tinanong ni Yuki kung ano bang plano niya. Sinabi ni Toro na wala siyang masamang balak at kahit binuksan pa ang pinto para makasigurado siya. Sinubukan ni Yuki na ipaliwanag na nagtitiwala siya sa kanya pero nahirapan siyang magsalita dahil sobrang kinakabahan siya. Biglang may boses na babae na tumawag kay Toro at nagpanik ang bata. Sinubukan din niyang i-lock ulit ang pinto pero nakadikit na yung tao dito. Nang makita to, nag-alok si Yuki na umalis kasi akala niya hindi pwedeng magkabisita si Toro kaya tumutok si Toro sa kanya. Dahil dito, nakapasok na yung babae at tinanong si Yuki kung gusto niya ng cake. Hindi natuwa si Toro sa pagpasok ng babae at nang humarap na ito para umalis, binalaan niya siyang huwag nang pumasok sa kwarto niya ulit. Nang sila na lang ang natira, tinanong ni Yuki kung siya ba ang nanay niya at sinabi niyang siya ang house manager. Sinisikap niyang iwasan ang ipakilala sila kasi sobrang tinutokso siya ng babae tungkol kay Yuki at ayaw niyang maging hindi komportable si Yuki. Bigla, bumalik ang babae para tanungin kung anong klaseng. Tiniyak ng bata na sapat na ang presensya niya sa bahay para mapakalma ang kanyang sundalo at nagsimulang mag-isip si Yuki kung magiging iba ba ang sitwasyon kung sila na lang dalawa ang nandito sa bahay. Pagkaalis ng manager, pinakalma ni Yuki si Yuki at inayos na niya yung laro na dinala niya. Kinabukasan sa school, nagulat si Sengoku nang pumasok siya sa student council room at makita si Ayasaki. Hindi maintindihan ng mga kaibigan nila yon hanggang tinanggihan niya yung imbitasyon ni Ayasaki na pumunta sa bahay nila tuwing Pasko. Nang umiyak siya, lahat sila ay napabailang kay Sengoku at humingi ng paliwanag. Sinabi niya sa kanila na ang kwarto ni Ayasaki ay parang paraiso ng mga insekto at ayaw niyang magpasko na nakatingin sa isang mantis. Sinubukan ni Ayasaki na kalmayan sila, sinabing aalisin niya ang mga insekto pero hindi pumayag si Sengoku. Nang dumating ang araw ng Pasko, ipinakita ni Hori sa kanyang mga magulang ang kanyang report card at pinuri siya ng kanyang nanay dahil sa galing niya sa mga asignatura. Pero pinaalalahanan siya ng nanay niya na ang susunod na resulta ay magiging huli na niya at nagsimula ng mag-isip si Hori kung ano ang magiging buhay niya pagkatapos ng graduation. Para makuha ang atensyon niya, sinubukan ni Hori na tumingin sa kanya pero hindi siya pinansin. Nang sa wakas ay tumingin siya, sumigaw siya sa kanya na maging. Samantala, nagse-celebrate naman ang iba sa gang ng Pasko sa kanilang sariling paraan. Si Yanagi ay nasa bayan nang makatagpo niya ang ate ni Yuki, nakakabalik lang mula sa isang job interview, at nag-umpisa silang mag-usap. Nasa bahay si Tanihara, pero nag-away siya sa kapatid niya kasi ayaw nitong tumigil sa pagharang sa telebisyon. Nag-date sina Toro at Yuki, at si Shu naman ay nanatili kasama si Mitoko, na halos nakalimutang kumain dahil sa pag-aaral. Sa isang parke, kinailangan ni Sakura na bigyan ng pep talk si Sengoku bago siya pumayag na pumunta sa bahay ni Aisaki. Sa parehong lugar, umupo si Shindo kasama si Chika-chan at humiling sa kanya na maghintay ng isang taon para makagraduate din siya at pumayag naman siya. Balik sa bahay ni Hori, panay ang reklamo ng pamilya niya dahil hindi kasama si Miyamura sa Pasko. Sinabi ni Hori na kailangan niyang tumulong sa cake shop pero sinabi niyang darating siya agad dala ang cake na in-order niya.
Nang dumating na siya, mas excited pa sila na makita siya kaysa sa kanya at pinilit siyang magstay at uminom ng tsaa. Isang oras ang lumipas, nagdesisyon si Miyamura na bumalik sa shop kaya't sinabi ni Hori na susundan siya. Tahimik sila sandali at si Hori ay nahuhuli sa likod ni Miyamura kaya't nagtataka siya kung okay lang siya. Nakuha niya ang sagot nang bigla niyang sinabi na mag-graduate na sila sa lalong madaling panahon. Sabi ni Miyamura na may oras pa sila pero hindi ito pinaniwalaan ni Hori dahil marami pa siyang hindi alam tungkol sa kanya. Naalala ni Miyamura na sinabi niya ang mga eksaktong salitang iyon sa kanya at tulad ng dati, sinabi ni Hori na gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanila. Sinabi rin niya na gusto niyang makasama siya kahit pagkatapos ng graduation kaya bigla na lang nasabi ni Miyamura na dapat na silang magpakasal. Bigla siyang nainip at sinubukan ng umalis pero pinigilan siya ni Hori na nangangako na palagi siyang pasasayahin. Tinuro ni Miyamura na dapat yon ang sabihin ng guy pero si Hori ayaw sa mga gender norms at sinabi niyang kaya niyang gawin ang gusto niya. Umurong si Miyamura at habang nagpaalam sila, tumawag sa kanya para sabihing bumalik sa shop kaya nagmadali siya. Dito na napansin ni Hori kung gaano kalamig pero sobrang init ng mga pisngi niya. Sa New Year's Eve, nagpunta sina Miyamura at Hori sa shrine para magdasal, kumuha ng kapalaran, at mag-enjoy ng mainit na inumin. Sa daan pauwi mamaya, nangako silang magiging magkasama habang buhay at naghawak ng kamay. Makalipas ang ilang linggo, nagpunta ang lahat sa paaralan para ayusin ang kanilang mga gamit. Habang lahat ay nahihirapan sa kanilang mga bagay, si Hori ay tila walang masabi, kaya't sinubukan siyang kunin ng mga kaibigan niya bilang libreng manggagawa. Nang dumating si Shu, nag-usap-usap silang lahat at nagsimula ng ibalik ang mga bagay na hiniram nila simula sa umpisa ng taon. Dahil dyan, punong-puno si Shu sa mga kamay niya, kaya't nagsuggest siya na ang pinakamalakas sa kanila ang tumulong sa iba na buhatin ang mga gamit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi niyang si Miyamura ay mahina at dapat si Hori ang magbuhat ng mabigat. Naiinis, inihagis ni Hori ang mga gamit nila ni Miyamura kay Shu at hinayla si Miyamura palabas ng kwarto. Samantala, si Ayasaki ay nakaupo sa student council room, nagbabasa ng mga lumang travel magazine nang pumasok si Sakura. Habang nag-uusap sila tungkol sa pagbisita sa zoo, dumating sina Senador Goku at Yanagi, kaya ipinakita ni Sakura ang magazine. Sabi ng mga boys, magiging 2 araw ang trip at nakaramdam si Yanagi na mas masaya kung sila ang magmamaneho. Nagsimula nang magliwanag ang mukha ni Ayasaki dito, at kahit sinabi ni Sakura na imposible, nag-umpisa na magkwento si Yanagi tungkol sa pagkuha ng lisensya. Tinanggap ni Senador Goku ang ideya at sinabi niyang gusto niyang imaneho si Ayasaki, pero bigla namang nawala ang sigla ng mga girls. Gumawa siya ng dahilan para umalis, pero hinawakan ni Sakura ang balikat niya at nagdemand ng sagot. Nagsumpa si Ayasaki na walang problema, pero hindi siya naniwala at inutusan si Senador Goku na hawakan si Ayasaki. Hindi naintindihan ni Yanagi kung bakit hanggang nagsimula ng kiskisin ni Sakura si Ayasaki at hilahin ang pisngi niya. Sinubukan niyang pigilan si Sakura kahit na si Ayasaki ay willing na biktima, at siniguro ni Sakura na ang pamamaraang iyon ay siguradong magbibigay sa kanila ng sagot. Nang finally binitiwan ni Senador Goku si Ayasaki, umamin siya na ayaw niya sa ideya na makakuha si Senador Goku ng lisensya o kotse kasi ibig sabihin nito, pwede siyang iwanan kahit kailan. Nakatitig ang trio sa inosenteng bobo na girl ng ilang segundo bago nagsimulang ipaliwanag ni Yanagi kung paano mas makikinabang si Ayasaki sa pagkakaroon ng lisensya ni Senador Goku. Dahil nabanggit din niyang natatakot siya na baka magkalayo sila pag-graduate, nangako si Sakura na magtatrabaho siya ng mabuti para mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. Nang mag-suggest si Yanagi na mag-beach trip sila pagkatapos ng graduation kapag nakuha na ni Senador Goku ang lisensya, biglang lumiwanag ang atmosfera sa kwarto. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, nandun si Miyamura sa bahay ni Hori, at nang makita niyang natutulog siya sa ilalim ng katetso, naisipan niyang gawing unan siya. Naglaan din siya ng oras para titigan siya at hindi maiiwasang magpasalamat na siya ang kasama niya. Nang simulan na niyang pag-isipan na sana'y hindi matapos ang oras nila, bigla siyang naisipan na pwede sanang ibang landas ang tinahak niya kung hindi niya tinulungan si Soda nung araw na iyon. Hindi lang siya magiging tahimik na tao, kundi wala rin sana ang buong barkada nila. Sila sana ay mga kilalang tao lang na halos hindi matandaan ang pangalan ng isa't isa. Sa lahat ng iyon, hindi sana nag-effort si Miyamura na makipag-usap sa kanila at lalo lang niyang kinasusuklaman ang kanyang mga araw sa paaralan. Sa isip niya, umabot siya sa puntong parang kausap niya ang sarili niyang kong version, pero biglang nagising si Hori at tinawag siya na nagbalik sa kanya sa katotohanan. Tinanong niya kung bakit parang seryoso siya at sinabi ni Miyamura na nag-iisip lang siya. Umupo si Hori at sinabi sa kanya na lahat ng nangyari sa kanila ay tadhana at di na nakapagpigil si Miyamura na sumang-ayon.
Isang linggo ang lumipas, naganap ang kanilang graduation ceremony sa paaralan, at tinawag si Senador Goko para magbigay ng graduation speech. Pero bago siya makapagsimula, nisnis ni Miyamura, kaya't nagkatawanan ng mga kaklase. Kaya pagkatapos ng seremonya, tinakbo ni Senador Goko si Miyamura sa hallway, nagtatangkang gumanti sa kanya dahil sa hindi sinasadyang pagkapahiya. Pero hindi niya siya nahabol at tumama siya kay Toro na nagbigay sa kanya ng lecture tungkol sa pagtakbo sa mga hallway. Noong mga panahong iyon, umakyat si Miyamura sa rooftop at habang humihingal siya, biglang nagsalita ang dati niyang sarili mula sa likod. Sinabi nito kay Miyamura na natuwa siya na masaya siya at kumusta na ang buhay. Sumagot si Miyamura na ang mga bagay ay naging maganda at hindi na niya kailangang itago kung sino siya dahil may mga kaibigan at girlfriend siyang tumatanggap sa kanya. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang dating sarili at humingi ng tawad dahil sa pagwawalang bahala sa kanya imbes na yakapin siya. Lumapit ang dati niyang sarili at nagbago siya sa batang Miyamura, pero finally ngumiti na siya. Sinabi niya kay Miyamura na mawawala siya para makapagpatuloy siyang mamuhay ng masaya at binati siya sa kanyang pagtatapos. Sa susunod na sandali, bumukas ang pinto at may isang random na karakter na nagsabi kay Miyamura na kumukuha sila ng mga litrato sa ibaba. Nang hindi kumilos si Miyamura, tinanong niya kung may problema, at sumagot si Miyamura na okay lang ang lahat. Samantala, si Sawada ay nakadikit kay Hori at ayaw nang bumitaw, kaya sinabi ni Hori na pwede siyang dumaan sa bahay nila paminsan-minsan. Nang bumaba si Miyamura at nakita sila, nagpasya siyang bigyan si Sawada ng pagkakataon. Si Toru, na nakatayo lang sa tabi niya, ay bumaba rin at nakabangga kay Sakura. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kaya nagbigay si Sakura ng kamay, sabay sabi na isa siya sa mga dahilan kung bakit masaya ang senior year niya. Medyo na-daze si Toru nung nakuha niya ang kamay niya, pero nakaramdam siya ng ginhawa nang umalis siya. Hindi niya alam, nandoon lang si Yuki sa kanto, at narinig niya ang usapan nila. Nang bumalik siya para umalis, nahagip niya si Yanagi, at pagkatapos ng ilang awkward na sandali, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa biyahe. Sabi niya, gusto niyang sumama lahat at sinabi ni Yuki na isama siya. Samantala, nakatayo si Miyamura sa labas nang biglang dumating si Kyosuke at sinabi niyang gusto niyang magpa-picture kasama siya. Akala ng mga tao, tatay niya ito, pero biglang dumating si Hori at inangkin na hindi pinansin ni Kyosuke ang maingay niyang anak na babae at nagpunta para magpicture kay Miyamura, na lalo pang nagpabagsak kay Hori. Sa labas ng gate ng paaralan, naghihintay si Metoko kay Shu, at nang lumabas siya kasama ang mga kaibigan, nagulat siya nang makita siya. Pero nagbago ang sitwasyon nang ipakita ni Shu ang kanyang maingay at nakakainis na side sa kanya. Habang naghihintay sila sa traffic light, tinanong niya kung na-body snatch ba siya, at siniguro naman niya na siya talaga yung totoong Shu. Nang maglakad pa uwi sina Miyamura at Hori, naisip niya ang mga nangyari sa kanila at hindi niya may kakaila na masaya siya. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang takbo ng mga bagay at desidido siyang panatilihin ito habang ginagawa si Hori na pinakamasayang tao sa mundo. Yan muna for now, pero gusto mo bang marinig ang ganitong love story? Kung umabot ka dito, mag-comment ka ng Otako.